Sa mismong araw ng pagbubukas ng bagong gusali ng kumpanya ng mga Villarreal sa Makati, kung saan nakapila ang mga media at mga empleyadong nakauniporme, biglang nag-echo sa buong lobby ang isang boses mula sa malalaking speaker, malinaw, nanginginig, at hindi inaasahan, "Hindi ako ang ama ng anak mo, Lara." At sa isang iglap, parang huminto ang mundo, dahil ang boses na iyon ay kay Daniel Villarreal, ang panganay na anak ng pamilyang kilala sa construction at real estate, at ang sinasabihan niya ay ang sarili niyang asawa na si Lara, na nakatayo sa gitna ng red carpet, nakaputing damit, hawak ang mikropono, handang magpasalamat sa mga bisita. Ngunit napalitan ng malamig na pawis ang kanyang ngiti, habang ang mga kamera ay naglipatan sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata na biglang nagdilim, sa kanyang mga labi na bahagyang nanginginig, at sa likod ng lahat ng iyon, sa ikalawang palapag, nakatayo si Sofia Villarreal, ang bunso sa magkakapatid, tahimik na nakatingin sa eksena, habang dahan-dahan niyang ibinaba ang remote na ginamit niya para patugtugin ang recording, at sa loob ng kanyang dibdib, may halo ng kaba at kakaibang ginhawa, parang may pinutol siyang tanikala na matagal nang nakapulupot sa kanilang pamilya. Sa ibaba, si Daniel ay hindi na gumalaw, ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa, ngunit ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom, habang si Lara ay napapalingon sa kanya, "Anong ibig mong sabihin?" Bulong niya, pero narinig ng lahat dahil sa mikropono, at ang bulong na iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan, habang ang mga bisita ay nagkakatinginan, may mga bumubulong, may mga kumukuha ng video, at sa gilid, si Don Emilio Villarreal, ang patriarka, ay dahan-daang umupo, hawak ang kanyang tungkod, ang kanyang mukha ay walang emosyon ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat galaw, bawat reaksyon, bawat piraso ng kahihiyan na naglalaglag sa kanilang pangalan. "Sabihin mo sa kanila," sabi ni Daniel, hindi sumisigaw ngunit sapat ang lakas para marinig, "Sabihin mo kung kanino ang bata," at sa sandaling iyon, ang hangin ay parang naging mabigat, at si Lara ay napahawak sa tiyan niya, na 6 na buwan ng buntis, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng sitwasyon, at sa loob ng kanyang isip, naglalaro ang mga alaala, ang mga gabing tahimik, ang mga tawag na tinatago niya, ang mga desisyong akala niya ay hindi nalalabas sa liwanag, ngunit ngayon ay nasa gitna siya ng entablado, walang takas, at sa taas, si Sofia ay napapikit sandali, iniisip kung tama ba ang ginawa niya, pero agad niyang pinilit ang sarili na manatiling matatag, dahil alam niyang ang katotohanan iyon ay matagal nang kinakailangan ng pamilya, kahit gaano pa ito kasakit. Ang eksena ay hindi na maibalik, at sa loob ng ilang segundo, ang event ay naging isang iskandalo, ang mga reporter ay nagsimulang magtanong, ang mga empleyado ay nagkagulo, at si Don Emilio ay tumayo, dahan-dahan ngunit may awtoridad, "Tama na," malalim ang boses niya, at kahit ang mga kamera ay tila napahinto, lahat ng ito ay aayusin sa loob ng pamilya, ngunit ang pinsala ay nagawa na, at ang mga mata ng publiko ay nakatutok na sa kanila, naghihintay ng susunod na mangyayari. Sa oras na iyon, si Miguel Villarreal, ang gitnang anak, ay dumating mula sa labas, pawis at hingal, dahil galing siya sa isang meeting sa construction site, at agad niyang naramdaman ang tensyon. "Anong nangyayari?" tanong niya, ngunit walang sumagot, dahil ang lahat ay nakatingin kay Lara, na sa wakas ay nagsalita, mahina ngunit malinaw, "Hindi mo maiintindihan," sabi niya kay Daniel, at ang sagot na iyon ay parang gasolina sa apoy, dahil ang mukha ni Daniel ay mas lalong tumigas, at sa loob ng kanyang isip, nagbabalik ang lahat ng hinala, ang mga gabing umuuwi siyang walang tao, ang mga mensaheng hindi sinasagot, ang pakiramdam na may nawawala sa pagitan nila, at ngayon ay may ebidensya na siya, isang recording na hindi niya alam kung paano nakuha, ngunit hindi na mahalaga, dahil ang sakit ay totoo, ang galit ay totoo, at ang kahihiyan ay mas totoo pa. Sa kabilang banda, si Sofia ay bumaba na mula sa itaas, dahan-dahan, parang walang nangyari, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lara, diretso, walang pag-iwas, at nang magtama ang kanilang mga tingin, may isang sandaling puno ng hindi nasabing mga salita, mga lihim na alam nilang dalawa, at sa sandaling iyon, naintindihan ni Lara kung sino ang nasa likod ng lahat, at ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng galit, ngunit pinigilan niya iyon, dahil alam niyang hindi ito ang lugar para sa panibagong eskandalo. "Sofia," bulong ni Lara, ngunit hindi ito umabot sa kanya, o marahil ay pinili niyang huwag marinig.
Ang araw na iyon ay naging simula ng pagbagsak ng imahe ng pamilyang Villarreal, at sa mga sumunod na araw, ang balita ay kumalat, ang mga headline ay puno ng spekulasyon, at ang mga kliyente ay nagsimulang magtanong, ang mga kontrata ay nanganganib, at sa loob ng kanilang malaking bahay sa gated subdivision sa Alabang, ang pamilya ay nagtipon sa hapagkainan, hindi para kumain kundi para harapin ang katotohanan. Sino ang naglabas ng recording? Tanong ni Don Emilio. Nakatingin sa bawat isa, at walang sumagot, ngunit si Sofia ay nakaupo lang, tuwid ang likod, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa, at sa loob ng kanyang isip, naririnig niya pa rin ang boses ni Daniel mula sa recording, ang sakit, ang pagkadismaya, at ang tanong na matagal nang umiikot sa pamilya, kung sino ba talaga ang mapagkakatiwalaan. Hindi na mahalaga kung sino ang naglabas, sabi ni Daniel, malamig ang tono, ang mahalaga ay kung totoo, at tumingin siya kay Lara, na nakaupo sa kabilang dulo, ang kanyang mukha ay mapatlang ngunit matatag, sabihin mo na, dagdag niya, at ang buong silid ay parang sumikip, habang si Miguel ay napatingin sa kanila, hindi makapaniwala. Lara, totoo ba? Tanong niya, at sa sandaling iyon, ang pamilya ay hindi na isang buo kundi isang grupo ng mga taong nagdududa sa isa't isa, at ang bawat salita ay may bigat, bawat tingin ay may kahulugan. Sa loob ng katahimikan, si Lara ay huminga ng malalim, ang kanyang kamay ay muling napunta sa kanyang tiyan, at sa loob ng kanyang isip, naglaban ang takot at pagnanais na matapos na ang lahat, at sa wakas, nagsalita siya, hindi si Daniel ang ama, at ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang bato sa mesa, at si Don Emilio ay napapikit, habang si Miguel ay napasandal sa upuan, at si Daniel ay tumawa, isang maikling tawa na walang saya, alam ko na, sabi niya, ang gusto ko lang marinig ay manggaling sa'yo, at sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay tuluyan ng nabasag. Ngunit ang mas malalim na problema ay hindi pa lumalabas, dahil ang tanong na susunod ay mas mapanganib, kung hindi ako, sabi ni Daniel, sino? At si Lara ay nanahimik, at ang katahimikan na iyon ay mas malakas pa kaysa anumang sigaw, dahil sa loob ng katahimikan na iyon, may mga pangalan na umiikot, mga posibilidad na mas lalong magpapagulo sa lahat, at si Sofia ay biglang nakaramdam ng kaba, dahil kahit siya ay hindi alam ang sagot na iyon, at ang recording na kanyang inilabas ay hindi kumpleto, isang bahagi lang ng mas malaking lihim. Sa mga sumunod na araw, si Miguel ay nagsimulang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan, hindi bilang kapatid kundi bilang isang taong gustong protektahan ang negosyo nila, dahil ang iskandalo ay nagdudulot ng panganib sa kanilang mga proyekto, at sa kanyang paghalongkat, may mga natuklasan siyang hindi niya inaasahan, mga transaksyon na hindi dumaan sa opisyal na records, mga pangalan ng mga contractor na hindi kilala, at sa likod ng lahat ng iyon, may isang pirma na paulit-ulit na lumalabas kay Lara, at sa bawat dokumentong iyon, mas lalong lamilinaw na ang problema ay hindi lang tungkol sa pagtataksil kundi tungkol sa pera, kapangyarihan, at posibleng pandaraya. Samantala, si Sofia ay nagsimulang bantayan si Lara, tahimik, mula sa malayo, pinagmamasdan ang bawat galaw, bawat tawag, bawat paglabas, at sa isang gabi, sa isang hotel sa Ortigas, nakita niya si Lara na pumasok sa isang private room kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, at sa sandaling iyon, alam niyang may mas malalim pang lihim na nakatago, at ang recording na kanyang inilabas ay simula pa lang. Ngunit hindi niya inaasahan na sa likod niya, may isang taong nakatingin din sa kaniya si Daniel, na tahimik na sumusunod, at nang magtagpo ang kanilang mga mata sa salamin ng hallway, walang salita, pero malinaw ang tanong sa kanilang dalawa. Sino ba talaga ang kalaban? Si Daniel ang unang umiwas ng tingin, pero hindi dahil natakot siya kay Sofia kundi dahil may sumiklab na mas mabigat sa loob niya, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi pinapansin, na baka mulat sa pool ay hindi lang si Lara ang nagsisinungaling sa kanya kundi pati ang sarili niyang pamilya, at habang nakatayo siya sa hallway ng hotel, naamoy niya ang pinaghalong pabango, carpet cleaner, at malamig na hangin mula sa air conditioning na palaging may bahid ng mamahaling pagtatago, napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Sofia sa hawak nitong cellphone, mabilis pero hindi sapat para hindi niya makita, at doon niya nalaman kahit ang kapatid niyang laging matapang ang tingin ay may puntong hindi rin sigurado sa pinasok nito. Hanggang dito, sumusunod ka rin? Tanong ni Sofia, mababa ang boses, halos walang emosyong ipinakita. Pero ang kanang hinlalaki niya ay paulit-ulit na kumikiskes sa gilid ng telepono, tila pinapakalma ang sarili. Ikaw muna ang tanungin ko,
sagot ni Daniel. Dahan-daang lumapit, sapat lang ang lapit upang hindi marinig ng dumaraang hotel staff ngunit sapat para maramdaman ni Sofia ang bigat ng galit na dala niya. Ano ba talagang alam mo? Hindi agad sumagot si Sofia. Tumingin siya sa pintuang pinasukan ni Lara, pagkatapos ay sa makintab na marmol sa sahig na sumasalamin sa kanilang sapatos, na para bang mas madaling kausapin ang malamig na bato kaysa ang kapatid niyang sugatan. Sa isip niya, binalikan niya ang unang pagkakataong nagduda siya kay Lara. Ang gabing nakita niya itong may sinusunog na mga papel sa likod ng lumang guesthouse ng Villarreal compound sa Batangas, mga papel na may letterhead ng kumpanya, at nang tanungin niya, ngumiti lang si Lara at sinabing draft lang ng mga kontratang hindi natuloy. Hindi siya naniwala noon, pero wala siyang ebidensya. Hanggang sa dumating ang recording, isang voice note na na-forward sa kanya mula sa isang anonymous number, at sa halip na burahin, itinago niya, paulit-ulit na pinakinggan, hanggang naramdaman niyang iyon na ang pagkakataong galawin ang isang bahay na matagal nang nabubulok ang pundasyon. Hindi ko alam lahat, sa wakas ay sabi ni Sofia, bahagyang paos, pero alam kong may tinatago siya na mas malaki kaysa sa pambababae. Mas malaki kaysa sa panloloko sa kapatid ko. Mapait na tanong ni Daniel. Oo, sagot ni Sofia, diretso ang tingin ngayon, at sa tingin ko may kinalaman sa pera ni Papa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Daniel na parang malamig na tubig. Napahigpit ang panga niya. Kahit kailan, ibang usapan kapag pera ni Don Emilio ang nadamay, dahil sa pamilyang Villarreal, ang kayamanan ay hindi lang kayamanan. Iyon ang ugat ng respeto, utang na loob, takot, at pagsusumamo. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili si Daniel sa isang kasal na matagal ng malamig. Iyon ang dahilan kung bakit si Miguel ay hindi makawala sa negosyo kahit gusto nitong magtayo ng sarili niyang kumpanya sa Cebu. Iyon ang dahilan kung bakit si Sofia, kahit mahusay na abogado, ay bumalik pa rin sa Manila para hawakan ang legal affairs ng pamilya sa halip na magtayo ng sariling pangalan. Sinong lalaking kasama niya? Tanong ni Daniel. Hindi ko kilala, sabi ni Sofia. Pero hindi yan simpleng kabit kung dito nagkikita. Sa loob ng private room, si Lara ay nakaupo sa dulo ng mesa, tuwid ang likod, ngunit sa ilalim yun ay pagod na ang katawan niya. Pinagmasdan niya ang lalaking kaharap, si Attorney Gabriel Sarmiento, dating external counsel ng Villarreal Holdings, ngayon ay opisyal nang wala sa records dahil 3 taon na itong nag-resign. Kahit ang totoo ay si Don Emilio mismo ang nagpatalsik matapos nitong tutulan ang ilang acquisition na masyadong marumi para malagyan ng legal varnish. Late ka, sabi ni Gabriel, hininaan ang boses habang inilalapag ang isang makapal na brown envelope sa mesa. May mga matang nakatingin sa akin, sagot ni Lara, at bahagya niyang hinubad ang salamin sa mata, pinisil ang tulay ng ilong, saka muling isinuot. Mas marami pa sa inaakala mo, sabi ng abogado, at tumingin sa kanyang tiyan, hindi nanghuhusga, kundi parang nagko-compute ng oras, ng panganib, ng mga taong maaaring magbago ng isip. Nahanap mo ba? Tanong ni Lara. Hindi siya nakahilig. Hindi siya kumikilos ng malaki. Ngunit ang kaliwang tuhod niya sa ilalim ng mesa ay hindi tumitigil sa banayad na pag-uga. Partial, sagot ni Gabriel. Hindi kumpleto ang trust documents. May missing annex. Pero nakuha ko ang board resolutions at ang mga transfer instructions. At, tanong ni Lara, halos pabulong. Kinuha ni Gabriel ang isang pahina at idinulas sa kanya. Sa tuktok ay nakalagay ang pangalan ng isang shell corporation na ilang beses na niyang nakita ngunit palaging mabilis na naitatago sa mga accounting records, San Aurelio DevCorp. Sumunod ang listahan ng mga lupang nailipat dito mula sa ilang distressed landowners sa Laguna at Bulacan. Mga lupang kalaunan ay pinasok ng proyekto ng Villarreal Holdings. Ngunit mas mabigat kaysa sa listahan ng properties ang pangalan sa dulo ng pahina, isang beneficiary designation na hindi niya inaasahang malinaw ng nakasulat. Impossible, bulong ni Lara, at ilang segundo siyang hindi kumurap. Hindi impossible, malamig na sagot ni Gabriel, sadyang matagal mo lang ayaw paniwalaan. Sa labas, si Sofia ay bahagyang sumandal sa pader at pinaikit ang mata. Hindi niya marinig ang usapan sa loob, pero may kakaibang pakiramdam siyang kumakalabit sa batok niya, isang likas na kutob na kapag bumukas ang pinto ng kwartong iyon, hindi na lang simpleng pagtataksil ang pag-uusapan. Sa gilid ng hallway ay may dumaan na waiter na may dalang tray ng baso. Sandaling yumugyug ang yelo sa loob ng mga ito.
Napatingin si Daniel sa tray, sa kumikislap na tubig, at biglang naalala niya ang isang eksena 8 taon na ang nakakaraan, noong kasisimula pa lang nila ni Lara. Nasa isang kasal sila sa Tagaytay. Bata pa ang mukha ni Lara noon, mas madaling tumawa, mas madaling humawak sa braso niya na parang siya talaga ang kakampi. Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ni Don Emilio habang magkatabi silang nakatayo sa gilid ng reception, ang pag-aasawa, Daniel, hindi lang tungkol sa pagmamahal. Minsan istruktura yan. Kapag mahina ang poste, bumabagsak ang buong gusali. Hindi niya yun lubos na naintindihan noon. Akala niya simpleng payo lang tungkol sa responsibilidad. Ngayon, naiisip niya kung ilang kasal, ilang partnership, ilang pagkakaibigan na ba ang itinayo ng ama niya na parang proyekto may blueprint, may budget, may target na pakinabang. Binabantayan mo rin ako, hindi ba? Tanong ni Sofia nang hindi nakatingin sa kanya. Dapat lang siguro, sagot ni Daniel. At anong iniisip mo? Na baka ikaw ang nagsimula ng gulongta para mapalapit ka kay Papa. Dahan-daang humarap si Sofia. Nasaktan siya, pero hindi agad sa mukha. Nauna sa dibdib, doon sa bahaging matagal nang may sama ng loob. Talaga, sabi niya, mapait ang ngiti. Pagkatapos ng lahat, ganyan pa rin tingin mo sa akin. Hindi ko na alam kung paano titingin, sagot ni Daniel. Simula nang kumalat ang recording, lahat kayo parang may mga mukha na hindi ko kilala. Kasama ako sa lahat kayo. Lahat kayo, ulit niya, mas mahina ngayon. Sa loob ng silid, si Lara ay tila hindi makahinga ng maayos, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng natuklasan. Nakapatong sa mesa ang dokumento. Sa ibabang bahagi nito ay ang lagda ni Don Emilio, buo, tiyak, walang alinlangan. At sa ilalim ng beneficiary clause ay ang pangalang hindi kailanman tahasang binanggit sa pamilya pagdating sa Mana Miguel Villarreal. Hindi si Daniel, hindi rin silang tatlo. Si Miguel lang. Hindi agad iyon ang sumire kay Lara, kundi ang kasunod na pahina, kung saan malinaw na nakasaad ang kondisyon ng transfer, kapag napatunayang may legal incapacity o moral misconduct ang current managing heir, maaaring ilipat ang operational control sa alternate beneficiary. Napahawak siya sa noo. Si Daniel ang current managing heir, sabi niya, na para bang hindi sa abogado kundi sa sarili niya iyon ipinapaalala. Exactly. Sagot ni Gabriel. At ngayong may eskandalo, may basag na imahe, may posibleng annulment, may question sa legitimacy ng magiging anak nyo, pwedeng gamitin yan laban sa kanya. Hindi niya alam. Tanong ni Lara. Base sa nakita ko, hindi. At si Miguel, hindi ko rin sigurado. Pero may mga pirma siya sa ilang transfer meetings. Posibleng hindi niya alam ang buong larawan. Posible ring alam niya. Humigpit ang hawak ni Lara sa papel. Sa loob niya ay may sumisiklab na galit at takot. Hindi niya minahal si Daniel ng lubos sa paraang gusto nitong paniwalaan, totoo iyon. Ngunit may bahagi sa kanya na naniwalang kapag naging asawa siya ng panganay, makakakuha siya ng seguridad sa pamilyang iyon. Hindi niya inaasahang isang araw ay malalaman niyang baka ginamit din lang siya bilang pader, bilang presentableng asawa ng tagapagmana habang tahimik nang iniaayos sa likod ng kurtina ang ibang magiging hari. Ang mas masakit, sa lahat ng pagkakataong may kakaibang lamig si Don Emilio sa kanya, akala niya dahil outsider siya. Hindi niya naisip na baka dahil alam ng matanda na pansamantala lang ang posisyon niya sa bahay na iyon. Kailangan ko ng kopya ng lahat, sabi niya. Risky. Mas risky kung ako lang ang walang hawak. At anong gagawin mo? Ilang sandali siyang tumahimik. Sa labas, narinig niya ang malabong tunog ng elevator ding. Parang malayo, pero sapat para maibalik siya sa kasalukuyan. Ay protektahan ko ang anak ko, sagot niya, at ngayon ay mas malinaw ang boses niya. Kanino? Tanong ni Gabriel. Hindi agad sumagot si Lara. Sa loob-loob niya, iyon ang tanong na ilang linggo na niyang tinatakasan. Hindi lang sa ama ng batang dinadala niya, kundi sa buo niyang buhay. Kanino ba talaga siya lumalaban? Kay Daniel, na naging mabuting tao pero mahinang asawa. Kay Don Emilio, na kayang magplano ng kapalaran ng mga tao na parang clauses sa kontrata. Kay sarili niya, na pumasok sa pamilyang iyon ng may sariling lihim at sariling ambisyon. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Lara makalipas ang ilang minuto, agad siyang napahinto nang makita sina Daniel at Sofia. Isa, nakatayo na parang matagal nang natutong manigas para hindi mabasag. Isa,
Matalim ang mata, handang humiwa ng bagong sugat kung kinakailangan. Sa likod ni Lara ay lumabas si Gabriel, at nang makita ni Daniel ang abogado, bahagyang nag-iba ang ekspresyon niya. Sarmiento, sabi niya, kumunat ang noo. Bakit siya ang kasama mo? May inaayos lang ako, mabilis na sagot ni Lara. Anong inaayos? Personal. Wala nang personal sa puntong ta, putol ni Daniel. Lalo na kung may dating abogado ni Papa ang kasama mo. Si Gabriel ay dumistansya ng bahagya, pero hindi siya umalis. Sanay siya sa mga pamilyang binabagsakan ng sariling lihim. Ang hindi niya gusto ay kapag siya ang naiipit sa gitna. Mr. Villarreal, maingat niyang sabi, hindi ito tamang lugar. Tamang lugar. Natawa si Daniel, maiksi, tuyo. Wala nang tamang lugar. Sa lobby ng opisina namin ako pinahiya. Sa bahay namin ako pinagsinungalingan. Ngayon sa hotel ako hihinga ng pasensya na huwag magtanong. Daniel, singit ni Sofia, ngunit hindi siya pinansin. Lumapit si Daniel kay Lara, at bagaman hindi siya sumigaw, may tigas sa boses niya na mas nakakatakot kaysa ingay. Anong meron sa envelope? Tanong niya. Wala kang karapatang halughugin lahat ng hawak ko, sagot ni Lara, at kahit matigas ang salita, kapansin-pansin ang bahagyang pamumuti ng mga daliri niyang mahigpit sa envelope. Wala. Ulit ni Daniel. Pagkatapos mong sabihing hindi akin ang anak mo. Pagkatapos ng iskandalo. Pagkatapos ng lahat, hindi nakapagsalita si Lara kaagad. Naroon ang sandaling alam niyang pwede na niyang ihagis ang totoo. Pwedeng sabihin tungkol sa trust, sa beneficiary, sa papel ni Don Emilio. Ngunit kung gagawin niya iyon dito, sa hallway, sa harap ni na Sofia at Gabriel, mawawala sa kanya ang tanging leverage na hawak niya. Kaya sa halip, inangat niya ang tingin at tahimik na sinabi, kung gusto mong malaman ang laman nito, tanungin mo ang ama mo. Parang may biglang sumipa sa sikmura ni Daniel. Natigilan siya. Sa gilid, napatingin si Sofia kay Gabriel, saka sa envelope, at agad na nag-iba ang tibok ng isip niya. Hindi niya alam ang laman, pero sapat na ang pangalang binanggit ni Lara para maunawaan na ang susunod na yugto ng gulong ito ay hindi na lang tungkol sa kama at kasinungalingan kundi sa mana at kapangyarihan. Anong kinalaman ni Papa? Tanong ni Daniel, mas mababa na ang boses. Mas marami kaysa sa iniisip mo, sagot ni Lara. At kung may tapang ka, huwag mo akong bantayan. Harapin mo siya. Tumalikod siya, at ilang segundong walang gumalaw. Nakatayo si Daniel, nakatitig sa wala, habang unti-unting umaakyat mula sikmura hanggang dibdib ang isang uri ng pangamba na hindi niya madalas maranasan. Hindi siya takot sa komprontasyon. Hindi rin siya takot mawalan ng reputasyon, kahit masakit. Ang nakakatakot ay ang ideya na mula pa noong una, may laban ng itinakda para sa kanya nang hindi niya alam. Habang bumababa sila ni Sofia sa parking, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Dumaan sila sa isang pader na may framed abstract art, mamahalin pero malamig, parang lahat ng bagay sa lugar na iyon ay idinisenyong magmukhang maayos kahit may tinatago. Si Sofia ang unang nagsalita. Uuwi ka ba sa Alabang? Tanong niya. Hindi ko alam. Kung may hawak si Lara laban kay Papa, hindi siya magpapakita hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ano sa tingin mo ang gusto niya? Protection, pera, posibleng posisyon. Napailing si Daniel. Lahat na lang ba sa pamilyang tatransaksyon? Hindi agad sumagot si Sofia. Naalala niya ang ina nilang si Doña Beatriz, bago ito tuluyang humiwalay sa bahay at nanirahan sa lumang rest house sa Laguna. Isang gabi, narinig niya itong umiiyak sa kusina habang akala nito tulog na ang lahat. Hindi siya lumapit noon. Bata pa siya at natatakot. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ngunit isang pangungusap ang naaalala niya hanggang ngayon, ibinulong ng ina sa katulong habang nagkakape, sa bahay na ta, ang lamang laging may kapalit. Noon niya naunawaan kung bakit may ilang haplos na hindi mainit, may ilang regalo na hindi masaya, may ilang pabor na parang utang habang buhay. Oo, sagot ni Sofia sa wakas. Minsan ganun. Pagsapit nila sa bahay, natagpuan nilang gising pa si Don Emilio sa kanyang study. Ang ilaw sa silid ay dilaw, mahina, tumatama sa makakapal na spine ng mga lobbox at lumang photo frames na bihira niyang tingnan. Nasa isang kristal na baso ang kalahating brandy. Hindi ito iniinom ng matanda para magpakalasing, kundi para mag-isip, para hawakan ng salamin habang binubuo ang susunod na utos. Nang pumasok si Daniel nang walang katok,
Dahan-daang inangat ni Don Emilio ang tingin. Hindi siya nagulat, para bang matagal na niyang inaasahan ang ganitong gabi. Nasaan si Miguel? Unang tanong ni Daniel. Nasa site sa Pampanga. Bakit? Dahil kailangan nating mag-usap. Tumayo si Sofia sa may pinto, hindi pumasok ng tuluyan. Gusto niyang marinig ang usapan pero ayaw niyang magmukhang kakampi ng sinuman. Mukhang seryoso, sabi ni Don Emilio. Kung tungkol ito kay Lara, bukas na lang. Pagod na tayong lahat, hindi tungkol lang kay Lara. Lumapit si Daniel sa mesa. May tinatago ka sa amin. Hindi agad sumagot ang matanda. Kinuha niya ang baso, iniikot ng dahan-dahan, pinapanood ang pagdikit ng alak sa kristal. Malawak na paratang yan. May trust ba na hindi namin alam? Diretso ni Daniel. Sa gilid ng pinto, napansin ni Sofia ang halos di mapansing pagkipot ng mata ng ama nila. Maliit na galaw, pero para sa sino mang lumaki sa ilalim ng bubong nito, malinaw ang ibig sabihin tinamaan. Sinong nagsabi sa'yo? Tanong ni Don Emilio. Sa halip na sumagot, napatawa si Daniel, at ngayong pagkakataon, mas malinaw ang sakit kaysa galit. So totoo, walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Ang orasan sa dingding ay tila mas malakas kaysa dati. Sa labas ng study, may narinig na malayong tahol ng aso mula sa kabilang bahay. Hindi lahat ng bagay kailangang alam ninyong tatlo agad, sabi ni Don Emilio. Bakit? Dahil mga anak mo lang kami. Singit ni Daniel. Dahil may mga bagay na mas lumalala kapag inilalabas bago panahon. O dahil may mga bagay na hindi ka kayang ipaliwanag nang hindi ka magmumukhang sinungaling. Matigas na tumingin si Don Emilio sa kanya. Mag-ingat ka sa tono mo. Mag-ingat, ulit ni Daniel. Sa lahat ng nangyari, ako pa mag-iingat. Huminga siya ng malalim, saka inilapag ang parehong palad sa mesa, bahagyang nakayuko, at sa posisyong iyon ay parang bumata siya bigla, parang bumalik ang lahat ng gabing gusto niyang tanungin kung bakit laging si Miguel ang pinapansin sa diskarte, kung bakit si Sofia ang kinukonsulta sa legal pero hindi pinagtitiwalaan sa negosyo, kung bakit siya ang pinauupo sa harap para maging mukha ng pamilya ngunit laging may pakiramdam na may ibang kamay sa likod ng upuan niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, mahina pero madiing sabi niya. Ako ba talaga ang tagapagmana, o dekorasyon lang? Sa tanong na iyon, may bahagyang umigting sa pisngi ni Don Emilio, hindi sa kahihiyan kundi sa pagkainis na may nakakita sa loob ng estratehiya niya. Hindi ganyan kasimple ang pamamahala, sabi ng matanda. Kapag pamilya ang negosyo, hindi laging isang tao ang may hawak. Pero isang tao ang pinapasan ng kapalpakan, sagot ni Daniel. Isang tao ang humaharap sa board. Isang tao ang inaasahang maging matatag. Ako yun. Habang kayo, tahimik na nagpaplano. Daniel, maingat na singit ni Sofia, ngunit huli na. Sino ang beneficiary? Tanong niya. Hindi nagsalita si Don Emilio. At sa hindi niya pagsagot, doon mismo bumagsak ang huling piraso ng pag-asa ni Daniel na baka may paliwanag pa. Dahan-daang tumuwid siya. Pakiramdam niya ay biglang lumayo ang silid, na ang study kung saan siya pinalaking maging disente, maayos, responsable, ay isa palang courtroom na matagal na siyang hinatulan nang wala siyang alam. Si Miguel, sabi niya, hindi bilang tanong kundi bilang pagtuklas. Sa pagkakataong iyon, bahagyang gumalaw ang baso sa kamay ni Don Emilio. Sapat na iyon, napapikit si Daniel. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ibinagsak ang kahit ano. Sa halip, tumango siya ng marahan, na para bang may kinumpirma lang siyang matagal ng hinala, ngunit sa loob niya ay may kung anong unti-unting napupunit, tahimik, malinis, at hindi na maayos. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala kahit anong gawin ko, parang provisional lang ako. Hindi mo naiintindihan ang kabuuan, sabi ni Don Emilio. Tulungan mo akong maintindihan, matalim na sabi ni Daniel, dahil sa ngayon, ang naiintindihan ko lang, ginawa mo akong panangga. Hindi kumurap si Don Emilio. Ibinaba niya ang baso sa coaster ng dahan-dahan, na parang mas mahalaga sa sandaling iyon ang tunog ng salamin sa kahoy kaysa sa galit na nakatayo sa harap niya. Kung panangga ka, sabi niya, malamig at kontrolado ang boses, panangga ka dahil kaya mong tumayo sa tama at mali nang hindi nadudurog. Hindi lahat may ganang tibay. Hindi papuri ang ginawa mo, sagot ni Daniel, at umatras siya ng isang hakbang, tila biglang nandidiri sa sarili niyang posisyon sa silid. Ginamit mo ko, pinaghandaan kita, putol ng ama niya. Magkaiba yun.
Sa gilid ng pintuan, napahigpit ang kapit ni Sofia sa brass doorknob. Ang metal ay malamig, makinis, at unti-unting dumidiin sa kanyang palad. Sa bawat salitang binitiwan ng ama nila, mas tumitibay ang pakiramdam niyang wala talagang inosente sa bahay na ito, tanging may mas mahusay lang magtago ng motibo. At si Miguel? Tanong ni Daniel. Pinaghandaan mo rin ba siya? O minana niya lang ang tiwala mo dahil siya ang mas madaling hulmahin? Nagtagal ang sagot. Sa pagitan nila, ang ilaw ng study lamp ay tumama sa isang lumang litrato ng pamilyang Villarreal, kuha pa noong buo pa silang nakangiti sa harap ng beach house sa Zambales. Si Sofia, 12 taong gulang pa lang doon, ay biglang naalala kung paanong matapos kunan ng litrato ay nagkahiwa-hiwalay din silang lahat. Si Daniel, pinatawag agad ng ama para makinig sa usapan tungkol sa negosyo kahit bata pa. Si Miguel, pinayagang maglaro uli sa buhangin. Siya, inutusan ng ina na bantayan ang kapatid nilang bunso sa mga pinsan, kahit wala namang bunso. Noon pa lang, may papel na silang ginagampanan ng hindi pinag-uusapan. Si Miguel, sabi ni Don Emilio sa wakas, mas maingat. Mas marunong makinig, umigting ang panga ni Daniel. At ako, ikaw ang marunong humarap, sa mga bala na para sa iba. Sa mga responsibilidad na hindi kayang dalhin ng lahat. Napakadali mong baliktarin ang mga salita, sabi ni Daniel. Napatingin siya sa ama niya na parang unang beses niya itong nakikita hindi bilang haligi kundi bilang arkitekto ng kanilang pagkakawatak-watak. Hindi mo man lang naisip na pwedeng sabihin sa akin ang totoo. Sa panahong ito, tanong ni Don Emilio, habang nagkakagulo ang kumpanya. Habang may eskandalo sa asawa mo. Habang may mga board member na naghihintay ng kahinaan. Kaya nga kailangan ko ang totoo. Hindi, Daniel, mariing sabi ng matanda, kailangan mo ng disiplina. Ang totoo, kapag mali ang timing, sumasabog. Napatawa si Sofia, mahina ngunit sapat para mapalingon ang dalawang lalaki. Hindi siya nagplano na gumawa ng tunog. Kusang lumabas ito, mapait, walang tuwa. Interesting, sabi niya, tuluyang pumasok sa study, galing sa taong sanay magtanim ng bomba sa loob ng bahay tapos magugulat kapag may pagsabog. Huwag kang makisali kung wala kang buong alam, malamig na sabi ni Don Emilio. Wala akong buong alam, sagot ni Sofia, dahil ayaw mo namang ipaalam. Sa ilang saglit, tatlong magkakaibang galit ang nasa iisang silid. Ang kay Daniel, sugat ang galit ng anak na ginawang mukha ng plano. Ang kay Sofia, lumang galit ng anak na laging pinakikinggan pero hindi pinagkakatiwalaan. At ang kay Don Emilio, galit ng patriarkang nasanay na ang katahimikan ng iba ay pagsang-ayon. Bago pa makasagot ang matanda, bumukas ang study door sa likod at pumasok ang mayordomang si Nena, nag-aalinlangan, hawak ang cordless phone na parang nasusunog. Sir, sabi nito, halos pabulong, si Attorney Meneses po ng kumpanya. Kailangan daw po kayong makausap ngayon din. Nag-iba ang ekspresyon ni Don Emilio. Kinuha niya ang telepono at pinindot ang speaker nang hindi sinasadya o marahil sinadya, dahil alam niyang sa puntong ito ay wala nang saysay ang palihim. Meneses, sabi niya. Mula sa speaker ay sumulpot ang boses ng abogado ng kumpanya, mabilis at maingat ngunit may bakas ng kaba. Sir, pasensya sa oras. May urgent development. May nag-file ng petition for injunction sa RTC Makati para i-freeze ang transfer ng dalawang properties under San Aurelio DevCorp. Kasama sa annex ang ilang internal resolutions at draft trust references. Parang sabay-sabay nag-iba ang hangin sa loob ng silid. Naramdaman ni Sofia ang biglang pagkatuyo ng lalamunan niya. Si Daniel ay hindi gumalaw ngunit bahagyang lumalim ang paghinga. Si Don Emilio lang ang nanatiling tila bato. Sino ang petitioner? Tanong niya. Saglit na katahimikan. Si Mrs. Lara Villarreal po. Wala nang nagsalita. Maging si Nena ay napaatras, ramdam na hindi na para sa kanya ang silid na iyon. Si Don Emilio ang unang kumilos. Pinatay niya ang speaker. Itinapat ang telepono sa tainga. Naglakad palayo sa mesa papunta sa bintana at, sa likod ng kurtinang makapal, tinapos ang ilang maiikling utos na hindi na nila malinaw narinig. Ngunit hindi na mahalaga ang detalye. Sapat na ang pangalan ni Lara at ang korte para maintindihan nila na nagbukas na ang digmaang hindi na may kakaila. Anong ginawa mo? Mahina ngunit matalim na tanong ni Daniel kay Sofia nang hindi inaalis ang tingin sa likod ng ama nila. Ako, napalingon siya sa kapatid.
Bakit ako agad? Dahil ikaw ang unang naglabas ng sikreto. Baka ngayon may susunod na naman. Napatitig si Sofia sa kanya. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita, hindi dahil wala siyang isasagot kundi dahil sa pagkapagod na paulit-ulit siyang ginagawang sospek sa sarili nilang bahay. Hindi ako, sabi niya sa wakas, kontrolado ang tono. At kahit ako pa, huwag mong ibaling sa akin ang ginawa ni Papa at ni Lara. Humarap si Daniel sa kanya. Madali mong sabihin yan. Madali, ulit ni Sofia. Sa tingin mo madali para sa akin na makita kayong lahat na gumuho. Akala mo ba gusto ko ta? Pero ginawa mo pa rin. Dahil wala nang ibang gagalaw. Umusad siya palapit. Hindi siya sumisigaw ngunit ang bawat salita ay pinipili niya na parang legal pleading na walang puwang sa pagkakamali. Alam mo kung bakit, kasi ikaw, kahit may kutob ka, pinili mong huwag tingnan. Si Miguel, pinili ang convenience. Si Papa, obvious na. At si Lara, sariling interes ang inuuna. Kung hindi ko ginalaw ang recording, hanggang ngayon nakangiti pa rin kayo sa mga ribbon cutting habang nabubulok ang ilalim. Bago sumagot si Daniel, bumalik si Don Emilio at inilapag ang telepono sa mesa. Walang lalabas ng bahay, utos niya. Ano tayo, mga witness under protection? Mapait na sabi ni Sofia. Hindi siya pinansin ng matanda. Bukas ng umaga, may emergency board meeting. Meneses will handle the injunction. Daniel, sasama ka sa akin. Hindi, sagot ni Daniel agad. Ang isang salitang iyon ay tila mas malakas pa kaysa sigaw. Bahagyang umangat ang kilay ni Don Emilio. Anong sabi mo? Sabi ko hindi. Dahan-daang tumuwid si Daniel. Ang balikat niya ay matigas, ngunit sa mga mata niya ay may bago ng uri ng lamig, iyong dumarating kapag may nasira nang hindi maibabalik. Hindi na ako sasama sa'yo na parang automatic extension ng pangalan mo. Hindi na habang wala kang buong sinasabi. Anak kita, sabi ni Don Emilio. At hindi mo pag-aari ang konsensya ko dahil lang doon. Sa sulok ng silid, naramdaman ni Sofia ang unti-unting pag-ikot ng sitwasyon. Hindi ito simpleng rebelde laban sa ama. May mas malalim. Nakikita niya na sa unang beses, si Daniel ay hindi na nakikipagtawaran para sa pag-ibig ng ama nila. Hindi na siya nagpe-perform bilang mabuting anak. Tinatanggihan na niya ang entablado mismo. Mag-isip ka ng mabuti, malamig na sabi ni Don Emilio. Kapag umatras ka ngayon, hindi lang ikaw ang mawawala sa posisyon. Pati buong dibisyon mo, pati mga empleyadong umaasa sa mga proyekto mo, madadamay. Tumama iyon kay Daniel. Naramdaman niyang parang may kumapit sa batok niya, pamilyar, mabigat, iyong lumang mekanismo ng ama nilang laging nagsasalita sa ngalan ng mas nakararami para maikulong ang personal na pagtutol. Naalala niya ang unang beses niya sa site sa Cavite, 23 taong gulang siya, hindi pa sanay sa alikabok at init. May worker noon na lumapit para i-report ang delayed na sahod. Gusto niyang kausapin agad ang accounting. Pero hinayla siya ni Don Emilio sa tabi at sinabing, huwag mong padalos-dalosin. Minsan kailangan mong lunukin ang maliit na mali para hindi bumagsak ang malaking proyekto. Simula noon, paulit-ulit na niyang nilulunok ang maliit hanggang sa hindi niya na alam kung nasaan ang hangganan ng malaki. Huwag mo silang gawing panakot sa akin, sabi niya. Hindi sila dahilan kaya tahimik ka dapat, sagot ng ama. Sila ang dahilan kaya matatag ka dapat. Matatag sa pagsisinungaling. Matatag sa paghawak ng pinsalang hindi maiiwasan. Napapikit si Daniel. Sandali lang. Isang hinga. 2. Pagmulat niya, hindi na siya nakatingin sa ama kundi sa litrato sa shelf, sa lumang mukhang akala niya ay may tsansang maging pamilya sa ibang paraan. Alam mo ang problema sa'yo, Papa. Sabi niya, mahina ngunit malinaw. Akala mo lahat ng pinsala pwedeng i-manage. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, may tunog ng sasakyan sa labas ng driveway. Napalingon si Nena sa corridor. Mula sa bintana ng study, kitang-kita ang ilaw ng isang sedan na pumasok sa gate. Si Sir Miguel po yata, maingat niyang sabi. At tila kinumpirma ng gabi ang timing ng lahat. Dahil ilang minuto lang ay narinig nila ang mabilis na yabag ni Miguel sa hallway, ang tunog ng susi niyang ibinagsak sa console table, at ang boses nitong pagod at iritado, bakit walang sumasagot sa tawag? Anong nangyayari? Pumasok siya sa study na wala ng paanyaya, nakalong sleeves na gusot na, may alikabok pa ang laylayan ng pantalon, at halatang galing sa biyahe. Nang makita niya ang tatlo,
Huminto siya. Mabilis ang mga mata niya. Sinukat ang tensyon. Ang baso ni Don Emilio. Ang mukha ni Daniel. Ang kakaibang katahimikan ni Sofia. Okay, sabi niya, pinahid ang mukha gamit ang palad. Anong nasunog? Ikaw siguro ang dapat sumagot, sabi ni Sofia. Bakit? Dahil beneficiary ka pala. Napatigil si Miguel. Hindi dramatiko ang reaksyon niya. Wala siyang ibinagsak, ngunit ang sobrang bilis ng pag-angat baba ng dibdib niya ay hindi nakaligtas sa sinuman. Who told you that? Tanong niya sa Ingles, reflex ng isang taong nahuli sa hindi inaasahan. So totoo, sabi ni Daniel, halos pabulong. Umiling si Miguel, agad, pero may pagkaantala. Hindi ganyan ka-simple. Nakakatuwa, sabi ni Sofia. Pare-pareho kayo ng linya. Hindi ko alam ang buong detalye. Depensa ni Miguel. May binanggit si Papa noon tungkol sa contingency structure. Para raw kung may mangyari sa operations at hindi mo naisip itanong kung bakit hindi ako informed. Putol ni Daniel. Tinatanong ko, sagot ni Miguel, pero iba ang sagot niya lagi. Sinasabi niyang hindi pa final. Pero pumirma ka. Sa transfer meetings, oo. Pero hindi sa beneficiary designation. Nagkaiba ba yun sa konsensya mo? Napahawak si Miguel sa balakang, napatingin sa sahig, saka sa ama nila. Gusto niyang sabihin na hindi niya hiniling ang kahit ano. Totoo naman iyon, ngunit alam din niyang hindi siya inosente. Maraming beses na may kainahinala siyang nakita sa daloy ng mga properties, sa kakaibang urgency ng ilang land acquisitions, sa pagsingit ng San Aurelio sa gitna ng kung ano-anong entities. Hindi siya bulag. Pinili lang niyang isipin na may legal strategy sa likod niyon dahil mas madali kaysa tanungin kung may kabulukan. Hindi ko gustong mapunta sa ganito, sabi niya. Pero nandito na, sagot ni Sofia. At wala nang makakapagpanggap. Umupo si Miguel sa pinakamalapit na silya na parang biglang bumigat ang mga binti niya. Sa loob ng isip niya, bumalik ang eksena 2 taon na ang nakaraan nang pinatawag siya ni Don Emilio sa isang club sa Forbes. Tahimik noon, amoy tabako at kahoy, malambot ang ilaw. Sinabi ng ama niya, hindi lahat ng lider nasa unahan. Minsan ang totoo, ang nasa likod ang mas mahalaga. Noon, inisip niyang compliment iyon. Na baka sa wakas may nakita rin ng ama niya sa kanya bukod sa pagiging madaling lapitan ng mga tao sa site. Ngayon, naiisip niya kung hindi ba iyon ang umpisa ng pagkakatali niya sa isang planong hindi niya lubos na naintindihan. May injunction si Lara, sabi ni Don Emilio, pinutol ang katahimikan. Nasa korte na ang unang galaw. Napamura ng mahina si Miguel at napasandal. Anong hawak niya? Sapat para manggulo. Galing saan? Walang sumagot. Nagtama ang tingin ni na Sofia at Daniel. Pagkatapos ay tumingin pareho kay Don Emilio. Naunawaan ni Miguel ang hindi sinabi. May leak sa loob, sabi niya. Malinaw, sagot ni Sofia. At hindi mo na mapipigilan sa lecture tungkol sa pamilya. Sa paglipas ng mga minuto, ang study ay tila lumiit. Maging ang amoy ng brandy, old paper, at varnished wood ay naging mas mabigat. Sa labas ng bahay, tahimik ang subdivision, ngunit sa loob ay para silang nasa sentro ng bagyong walang ulan. Mula sa malayo, narinig ni Sofia ang vibration ng cellphone niya sa bulsa. Hindi niya agad tiningnan. Nang muli itong umulit, sa kanya inilabas. Isang unknown number. May attachment. Walang text. Isang linya lang. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang ama, pumunta ka bukas sa lumang municipal building sa San Mateo, 3 petameters. Huwag mong isama ang mga Villarreal. Naramdaman niyang nanlamig ang likod niya. Hindi niya itinaas agad ang telepono. Pinilit niyang manatiling walang ekspresyon. Ngunit sanay si Daniel sa maliliit na pagbabago sa mukha ng kapatid. Ano yan? Tanong niya. Wala. Mabilis niyang sagot. Mali. Alam niyang narinig iyon ng lahat. Humarap sa kanya si Don Emilio. Ipakita mo. Personal. Wala ng personal, mapait na ulit ni Daniel. At kahit masakit pa rin ang sitwasyon, napansin ni Sofia ang mapanglo na iron iya ng pangungusap na dati sa kanya binalik. Ilang segundo siyang nag-atubili. Sa huli, ipinakita rin niya ang screen. Habang binabasa nila ang mensahe, walang nagsalita, pero ramdamang sabay-sabay na pag-ikot ng posibilidad sa bawat ulo. Trap, sabi agad ni Don Emilio. Obviously, sagot ni Sofia. Pero pwede ring susi, hindi ka pupunta, utos ng ama nila. Mas lalo akong pupunta, sagot niya.
Hindi ka makikialam sa bagay na tanang mag-isa, sabi ni Daniel. At bakit, para sundan mo ulit ako? Tanong niya. Oo, walang pag-aalinlangang sagot ni Daniel. Nagkatinginan silang dalawa, at sa unang pagkakataon simula nang sumabog ang recording, may munting paggalaw ng lumang samahan sa pagitan nila, hindi tiwala, hindi pa, ngunit pagkilala na pareho silang hindi na komportable sa mga sagot ng iba. Kung may alam ang nag-text, sabi ni Miguel, tuma tayo muli, kailangan nating makuha bago gamitin sa korte o media. Hindi natin, malamig na sabi ni Sofia. Diyan tayo nagsimulang magkamali, lagi niyong iniisip na ang solusyon ay kolektibong control. Baka ngayon, ang lalapit sa totoo ay yung hindi ninyo kayang hawakan. At ikaw yun, tanong ni Miguel, pagod ang tono. Hindi ko alam, sagot niya ng tapat. Pero hindi ako mananahimik. Dumungaw si Don Emilio sa kanya na parang sinusukat kung hanggang saan ang tapang niya at kung alin ang mana, alin ang paghihiganti. Kapag pumunta ka, sabi niya, lahat ng mangyayari mula roon, pananagutan mo. Hindi ba't matagal mo na kong sinasanay dyan? Tugon ni Sofia. Hindi na siya naghintay ng sagot. Inilagay niya ang cellphone sa bulsa, bumaling sa pintuan, at bago tuluyang lumabas ay naramdaman niya ang mga matang nakasunodang pagkakalkula ng ama, ang pagkabagabag ni Miguel, at ang tahimik na desisyon ni Daniel na malamang susunod pa rin sa kanya kahit ayaw niyang aminin. Sa hallway, mas malamig ang hangin. Dumaan siya sa mahaba at makintab na koridor kung saan nakahanay ang mga painting at console na regalo ng kung sino-sinong politiko at negosyanteng minsang nangailangan ng pabor ng mga Villarreal. Habang naglalakad, narinig niya sa loob ng study ang muling pag-uusap ng tatlong lalaki, mahina na, putol-putol, puro pangalan, korte, board, media, containment. Ganoon lagi, kapag may sugat, dinaraanan muna sa estratehiya bago sa konsensya. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng hallway, napahinto siya sa tapat ng salaming nakasabit sa tabi ng hagdanan. Sa refleksyon, nakita niya ang sarili niyang mukha, pagod, matalim, bahagyang mapatla sa ilaw. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may sumagi sa isip niyang hindi niya agad matakasan, paano kung ang totoo tungkol sa bata ay hindi lang panibagong iskandalo kundi susi sa dahilan kung bakit pinabilis ni Lara ang paghahabla. Paano kung ang ama ng bata ay hindi lang kabit, kundi isang taong direktang konektado sa perang sinusubukang iligtas? Paano kung ang susunod na pinto na bubuksan niya bukas sa San Mateo ay hindi lang magtuturo sa kasinungalingan ni Lara, kundi magpapakita kung sino talaga ang bumuo ng bitag na ito para sa pamilyang Villarreal mula pa sa simula. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Sofia, ngunit hindi dahil nakatulog siya ng maayos kundi dahil hindi talaga siya nakatulog, at sa manipis na liwanag na pumapasok sa mga kurtina ng kanyang silid, kitang-kita ang kalat ng gabing hindi natapos sa loob niya, ang nakabukas na aparador na hindi naman niya sinerhan, ang blazer na ibinagsak lang sa isang silya, ang basong may kalahating tubig sa bedside table na hindi niya ginalaw, at ang cellphone niyang ilang ulit niyang tinitigan sa dilim na para bang kapag mas matagal niya itong titigan ay kusang lilino ang lahat. Bumangon siya ng dahan-dahan, sinukli ang buhok gamit ang mga daliri, saka tumayo sa harap ng salamin. Sa refleksyon niya, hindi niya nakita ang abogado ng pamilya, hindi ang anak ni Don Emilio, hindi ang kapatid na sanay magmasid. Ang nakita niya ay isang babaeng matagal nang pagod sa katotohanan ngunit mas takot sa presyo ng katahimikan. Habang inaabot niya ang hakaw sa ibabaw ng dresser, naalala niya ang mensahe. San Mateo, Lumang Municipal Building, 3:00, huwag isama ang mga Villarreal. Masyadong tiyak, masyadong maingat, hindi iyon gawa ng tsismoso. Hindi rin ng amateur. May taong alam kung sino ang dapat kausapin at paano siya ihiwalay sa apelyidong pinagmulan niya. Sa ibaba ng bahay, tahimik ang almusal. Bihira iyong mangyari sa pamilyang Villarreal, dahil kahit noong mga panahong akala ng lahat ay maayos pa sila, may tunog palagi ng kutsarang bumabangga sa plato, ng maikling bilin, ng mga balitang binubuksan sa telebisyon, ng foot traffic ng mga kasambahay na parang bahagi ng dekorasyon ng pagiging mayaman. Ngayong umaga, iba. Ang tunog lang ay ang marahang pag-angat ng tasa, ang mahina at paulit-ulit na lagitik ng ice sa baso ni Don Emilio, at ang paminsan-minsang pag-vibrate ng mga cellphone na pinipiling huwag sagutin sa harap ng isa't isa. Si Miguel ang unang dumating sa mesa, bagong ligo, bagong polo, pero kitang-kita sa ilalim ng mata ang puyat. Sumunod si Daniel,
Walang kurbata, hindi nakaayos sa paraang gusto ng ama nila, at sa simpleng pagkilos na iyon pa lang ay may himig na ng pagsuway. Nang umupo si Sofia, naramdaman niyang sabay-sabay tumama sa kanya ang mga tingin. Wala siyang sinabi. Naglagay siya ng kape sa tasa, iniangat ang pitsyel, at narinig ang manipis na lagaslas ng likido na parang mas malinaw kaysa sa anumang salita sa mesa. Hindi ka pupunta, sabi ni Don Emilio sa wakas, na tila ipinagpaliban lang ang utos kagabi para sa mas maagang oras ng pagsunod. Good morning din, malamig na tugon ni Sofia nang hindi tumitingin. Hindi ito biro, hindi ko naman tinatrato na biro. Kung may gustong kausapin ka, idaan sa abogado. At kapag ang abogado ang problema, sagot niya, saka siya uminom. Mainit ang kape, mapait, at bahagya niyang pinatagal sa bibig ang pait na iyon dahil pamilyar, kontrolado, mas madaling lunukin kaysa totoo. Masyado kang kampante sa kutob mo, sabi ni Miguel. Hindi kutob ang basehan ko. Ano? Tanong ni Daniel, diretso ang tingin sa kanya. Instinct, mas may silbi pa kaysa sa mga board strategy nyo nitong 2 araw, putol ni Sofia. Humugat ng marahang hininga si Daniel. Hindi siya sumagot agad. Sa loob niya, mula kagabi pa, may tila nagbabagong anyo ng pag-iisip. Ang dating pagnanais na kontrolin ang sitwasyon ay napapalitan ng kakaibang pagod. Ngunit kasabay noon ay mas tumitindi ang pangangailangan niyang makita kung gaano kalalim ang lahat bago siya tuluyang piliing umatras. Sasama ako, sabi niya sa huli. Hindi ako nagpapalim, sagot ni Sofia. Hindi ako humihingi ng permiso. Hindi rin ako. Napatingin siya sa kapatid. May bahagyang pagkatuyo sa lalamunan niya, hindi dahil ayaw niyang may kasama kundi dahil alam niyang tama siya. Hindi pwedeng mag-isa. Pero ayaw din niyang aminin iyon sa paraang magmumukhang umaasa siya. Kung susunod ka, sabi niya, huwag kang umasta na parang ikaw ang hahawak sa usapan. Depende kung sino ang kaharap. Sa dulo ng mesa, si Don Emilio ay dahan-daang inilapag ang kubyertos. Kung lalabas kayo ng bahay para sa bagay na ito, ituring niyo ng laban iyon sa pangalan natin. Masyado mo nang ginagamit ang tayo para kontrolin ang gusto mong mangyari, sabi ni Daniel. At masyado ka ng emosyonal para makita ang lawak ng problema, balik ng ama niya. Ang lawak ng problema nagsimula sa'yo. Saglit na katahimikan. Sa pagitan nila, naroon si Miguel, nakaupo ngunit tila hati. May bahagi sa kanya na gustong pigilan ang dalawa, hindi dahil sa pagmamahal sa pagkakaisa kundi dahil sa praktikal na pangamba. Kapag tuluyang nabiyak ang tatlong magkakapatid sa paningin ng publiko at ng board, mas mabilis lulubog ang kumpanya. Ngunit may bahagi rin sa kanya na nagsasabing matagal na niyang binayaran ang katahimikan sa maliliit na kapalit, at baka ito na ang araw na kailangang pumili siya kung sino ba talaga siya sa pamilyang ito. I'll go to the board meeting, sabi niya sa ama nila. Pero hindi ko pipigilan si Sofia. Nilinggan siya ni Don Emilio. At kailan pa naging opsyon ang pagpili-pili ninyo ng susundin? Noong pinili mong huwag sabihin sa amin ang totoo, mahinang sagot ni Miguel. Hindi galit ang boses niya. Mas masakit, dahil sa unang pagkakataon, hindi siya nagtatago sa likod ng pagiging mahinahon. Napatingin sa kanya si Sofia, bahagyang nabigla. Si Daniel, hindi na. Para bang inaasahan na niya na kapag nabiyak na ang pader, kahit ang pinakatahimik ay may matatapong laman. Pagsapit ng tanghali, iba-iba ang kilos ng bawat isa pero iisa ang ilalim na agos. Nasa office tower si Don Emilio kasama si Meneses at ilang board members, nagbubuo ng depensa laban sa injunction at posibleng leak sa media. Nasa conference room si Miguel, pinipilit panatilihing steady ang boses habang sumasagot sa mga tanong tungkol sa project delays at land titles, pero sa ilalim ng mesa ay paulit-ulit niyang hinihimas ang gilid ng notepad na halos mapunit na sa diin ng mga daliri niya. Si Daniel na may nasa dati niyang opisina ngunit hindi makapagtagal sa upuan. Naglalakad siya mula bintana hanggang mesa hanggang filing cabinet, humihinto sa harap ng city skyline na tila dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng direksyon ngunit ngayon ay puro gusali na lang, puro konkretong anyong itinayo sa pangakong may matibay na pundasyon. Bago mag-2:00, tumawag siya kay Sofia. Nasaan ka? Papunta na. Maghintay ka sa kanto ng E. Rodriguez Extension. Sasanduan kita. Hindi ko kailangan ng sundo. Hindi ito debate. Lagi mo talagang kailangang may final word. Hindi ngayon, sagot niya.
Ngayon kailangan ko lang na huwag kang mawala sa radar. Napatahimik si Sofia. Sa linyang iyon may bahid ng kapatid, hindi ng taga-kontrol. Kaya pagkatapos ng ilang segundo, sinabi na lang niya ang eksaktong pwesto niya. Nang magkita sila, hindi na sila nagbatian ng mahaba. Sumakay si Sofia sa harap ng sasakyan ni Daniel, naamoy agad ang katamtamang halimuyak ng leather at ang natitirang amoy ng menthol mula sa breath freshener na malamang ay ginamit nito matapos ang kape. Tahimik ang biyahe sa umpisa. Sa labas, ang lungsod ay dumudulas sa bintana sa anyo ng mga billboard, tricycle, overpass, mga tindahang magkakadikit, mga taong nagmamadali sa init ng hapon. Habang tumatagal, nag-iiba ang tanawin. Mula sa makinis na kalsada at salaming gusali ng sentro, napunta sila sa mas magulong trapiko, mas makakapal na alikabok, mas maraming lumang pader na kinain ng panahon at campaign posters na nagbabakbak na ang mga gilid. May gusto akong itanong, sabi ni Daniel habang nakatingin sa kalsada. Noong pinatugtog mo ang recording, sigurado ka bang para sa akin yun? Anong klaseng tanong yan? Iyong klaseng tanong na natutunan kong itanong simula nang malaman kong maraming bagay ang nakaayos na pala bago pa ko kausapin. Sumandal si Sofia sa upuan at tiningnan ang profile ng kapatid. Ang bahagyang paninigas ng panga nito. Ang kamay sa manibela na maayos ngunit masyadong mahigpit ang hawak. Oo, sagot niya. Para sa'yo. Pero hindi lang para sa'yo. Para kanino pa? Para sa lahat ng nagpapanggap. Napangiti siya ng walang saya. Convenient answer. Totoong answer. At kung napahiya ako, napahiya ka dahil totoo ang nilabas ko, hindi dahil nilabas ko. Tumahimik si Daniel. Nasaktan siya sa linya, pero hindi niya kayang sabihing mali iyon. Naalala niya ang araw ng opening, ang init ng ilaw, ang pakiramdam na parang may biglang humubad sa kanya sa harap ng publiko. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang may bahagi ng kahihiyan na nanggaling sa pagkakatuklas, hindi lang sa paglalantad. Akala ko noon, sabi niya makalipas ang ilang minuto, kapag matino ka, enough na. Sa pamilya natin, mahina, halos maawang tugon ni Sofia. Hindi sapat ang matino rito. Kailangan mong maging handa, at ikaw, handa ka. Tumingin siya sa labas. May dinaan ng karinderya, may batang tumatakbo sa gilid ng kalsada na may hawak na plastik na saranggola. May matandang nakaupo sa tapat ng vulcanizing shop na tila walang pakialam sa bigat ng mga apelyidong banibit-bit nila. Hindi, sabi niya, pero sawan akong maging tahimik. Dumating sila sa San Mateo ng alas 2:40. Ang lumang municipal building ay nakatayo sa dulo ng isang kalye na bahagyang nilamon na ng bagong tindahan, maliliit na hardware, at mga motor na nakahilera sa gilid. Hindi na ito ginagamit bilang pangunahing gusali. May mas bagong city hall na ilang kanto lang ang layo. Ngunit ang luma ay naroon pa rin, kupas ang pintura, may mga bintanang kahoy na hindi na pantay ang pagkakasara, at isang balkonahe sa itaas na parang ilang taon nang naghihintay maibalik sa dati ngunit walang sapat na pondo o sapat na interes. Pagbaba nila ng sasakyan, tumama sa kanila ang halo-halong amoy ng semento, tuyong dahon, alikabok, at mantika mula sa fishbowl stand sa kabilang kanto. May ilang batang naglalaro malapit sa lumang plaza, may dalawang tanod na nag-uusap sa may sari-sari store, at sa unang tingin ay walang anumang espesyal. Masyadong bukas para sa trap, sabi ni Daniel. Masyadong tahimik para sa simpleng tip, sagot ni Sofia. Hindi sila sabay pumasok, nauna si Sofia ng ilang hakbang, ngunit ramdam niyang kasunod lang si Daniel, sapat ang layo para hindi halatang magkasama ngunit sapat ang lapit para maramdaman niyang may sasalo kung may biglang mangyari. Sa loob ng gusali, malamig ng bahagya ang hangin, iyong uri ng lamig na hindi galing sa aircon kundi sa makakapal na lumang dingding. May amoy ng lumang papel, kalawang, at kahoy na matagal nang sumisipsip ng pawis ng mga tao at mga lihim ng lokal na politika. Sa lobby ay may isang mesa, walang tao. Sa gilid ay nakasandal ang isang sirang filing cabinet. Sa hagdan, may bakas ng bagong yabag sa alikabok. Napatingin doon si Sofia. May tao sa itaas, bulong niya. Obviously, sabi ni Daniel. Ngunit sa kabila ng iritasyon sa tono, mahina ang boses niya. Pareho silang nakikinig. May malayong tunog ng electric fan sa itaas. May isang pintong mahinang humahampas sa hangin sa ikalawang palapag. Umakyat sila. Sa bawat baitang, bahagyang umuugong ang kahoy at semento sa ilalim ng sapatos nila. Nang marating nila ang itaas,
Nakita nila ang isang mahabang hallway na may 3 bukas na pinto at isang silid sa dulo na may ilaw. Doon sila tumigil. Dito lang, mahinang sabi ni Daniel. Hindi ako bata, sagot ni Sofia. Hindi, pero baka may target sa'yo. Bago pa siya makasagot, may boses na nagmula sa dulo. Pwede na kayong lumapit, wala tayong oras. Pamilyar ang boses ngunit ilang segundo bago ito tuluyang tumama kay Sofia. Paglapit nila, nakita nila ang babaeng nakatayo sa loob ng silid, payat, naka-plain blouse at maong, ang buhok ay maayos ngunit halatang nagmadali, at sa mukha ay ang uri ng pagkapagod na hindi galing sa kulang sa tulog kundi sa matagal na pagdadala ng desisyong ayaw mong gawin. Tita Belen, bulong ni Daniel, hindi makapaniwala. Si Belen ang dating executive secretary ni Doña Beatriz, at bago iyon ay administrative aide ni Don Emilio sa mga unang taon ng negosyo. 30 taon siyang nasa tabi ng pamilya nila bago nagretiro at tuluyang nawala sa eksena. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang lumang envelope na tila matagal nang tinago sa tuyong lugar. Hindi ako nag-text para makipaglaro, sabi niya. At kung sumunod sa inyo ang sino man mula sa bahay, umalis na kayo ngayon. Wala, sagot ni Sofia. Tiningnan siya ni Belen ng diretso, sinusukat kung gaano iyon kay Toto, saka siya tumango ng bahagya. Mabuti, kasi hindi na pwedeng manatili sa iisang kamay ang lahat ng alam. Inilapag niya ang envelope sa mesa, ngunit hindi agad binigay. Bakit ngayon? Tanong ni Daniel. Bakit hindi noon pa? Napatingin si Belen sa bintana. Sa labas, kita ang bahagi ng plaza at ang tuktok ng mga lumang puno. Dahil noong mas bata pa kayo, akala ko may maayos pa sa loob. Akala ko ang mga sikreto, pwedeng manatiling sikreto kung para sa ikabubuti ng pamilya. Mali pala. Ano ta? Tanong ni Sofia. Kopya ng lumang deeds, side agreements, at isang sulat ng nanay niyo. Parang huminto ang oras sa silid. Anong sulat? Tanong ni Daniel, masyadong mabilis ang boses. Iyong sulat na iniwan niya bago siya umalis ng bahay ng tuluyan, sabi ni Belen. Hindi niya ipinadala sa inyo. Iniwan niya sa akin, sakaling dumating ang araw na kailangan ninyong maintindihan kung bakit siya nawala sa gitna ng lahat. Dahan-daang lumapit si Sofia sa mesa. Ramdam niya ang pintig sa sentido. At bakit kasama yan sa lahat ng ito? Dahil ang simula ng San Aurelio, ng trust, ng paghahanda sa kahalili, at pati ng dahilan kung bakit napakalapit ni Lara sa ilang dokumento, nagsimula bago pa man kayo mag-away-away. Nagsimula ito noong nalaman ng nanay niyo na may isang lupang kinuha ang ama niyo gamit ang pangalan ng isang taong hindi pwedeng malink sa kanya. Sino? Tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Belen. Sa halip, tumingin muna siya kay Sofia, pagkatapos kay Daniel, at sa wakas ay sinabi, ang ama ni Lara. Walang gumalaw. Sa gilid ni Sofia, naramdaman niyang umigting ang buong katawan ni Daniel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya napamura. Ngunit sa katahimikang iyon, mas mabigat ang bagsak. Biglang nagkaroon ng hugis ang ilang bagay na Daishi puro hiwalay na piraso. Kung ang ama ni Lara ang ginamit sa lupa, kung doon nagsimula ang kompromiso, kung ang pamilya ni Lara ay may lumang hawak laban kay Don Emilio, hindi nakapagtatakang ang kasal nila ni Daniel ay maaaring hindi lamang pag-ibig o convenience, kundi bahagi ng mas matagal na pagkakautang at pagkakatali. Alam ba ni Lara? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam kung kailan niya nalaman, sabi ni Belen. Pero nang bumalik siya mula Singapore at biglang naging malapit uli sa pamilya, doon na ako nagtaka. Masyado siyang kalmado sa loob ng bahay na yan para sa isang outsider. Parang may alam siyang hindi alam ng iba. At ang bata, tanong ni Daniel, mababa ang boses, halos hindi marinig. Doon lamang bahagyang nag-alinlangan si Belen. May pangalan akong narinig mula sa isang driver na matagal ng tanggol, sabi niya. Pero ayoko itong sabihin nang wala kayong kasiguruhan. Sabihin mo, si Adrian Sarmiento. Napapikit si Sofia. Si Daniel ay napaurong ng kalahating hakbang. Adrian, anak ni Gabriel Sarmiento. Hindi major player sa kumpanya pero minsang consultant sa land consolidation team, madalas nasa paligid ng mga papeles, tahimik, presentable, madaling makalusot sa mga meeting nang walang masyadong napapansin. At sa isang iglap, ang lahat ay humigpit. Kung si Adrian ang ama, at si Gabriel ang abogado ni Lara, at ang linyang iyon ay konektado sa lumang kasalanan ng ama nila, hindi na ito simpleng affair.
Isa itong paghahabla ng kasaysayan gamit ang laman ng kasalukuyan. Nasaan si Lara? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam, sabi ni Belen. Pero alam kong hindi siya umatake ng walang backup. At kapag inilabas nyo ang laman ng envelope na yan, hindi lang siya ang madadamay. Pati ang pangalan ng nanay nyo, babalik sa gitna. Dahan-daang inabot ni Sofia ang envelope. Magaspang ang papel, luma, bahagyang mamasa ang gilid sa init ng hapon. Nang hawakan niya iyon, naramdaman niyang parang may inabot siyang bagay na matagal nang umiinit sa ilalim ng abo. Sa tabi niya, si Daniel ay nakatitig lang, at sa mga mata niya ay hindi na lang galit sa pagtataksil ng asawa kundi isang mas mabigat na pag-unawa na baka mulat sa pool, hindi talaga naging patas ang kasal niyang pinasok. Sa hallway sa labas ng silid, may biglang langit-ngit ng sapatos sa sementong sahig. Napalingon silang tatlo, sandaling walang nagsalita, pagkatapos ay may tumigil na anino sa may pinto. Si Miguel iyon, bahagyang hinihingal, may pawis sa sentido kahit malamig ang loob ng gusali. At sa unang tingin pa lang ay malinaw nang hindi siya basta sumunod dahil sa kutob kundi dahil may bahagi sa kanya na hindi na rin makatiis na maiwan sa dilim, ngunit kasabay ng paglabas niya sa liwanag ng silid ay may sumunod pang isa pang figure sa likod ng hallway, mas mabagal ang lakad, mas tiyak ang tindig, at nang humakbang ito palapit ay sumikip ang dibdib ni Daniel sa pagkakakilala sa mukha ni Attorney Gabriel Sarmiento, walang kurbata, nakataas ng bahagya ang manggas, pero buo pa rin ang anyo ng taong sanay pumasok sa isang kwarto na parang siya ang may hawak ng huling piraso ng katotohanan. Siyempre, bulong ni Sofia, hindi sigurado kung sa pagod o sa pagkasuklem. Si Belen ay agad na umatras ng kalahating hakbang palayo sa mesa, ngunit hindi niya binitiwan ang tingin kay Gabriel. Sa pagitan nila ay may lumang pagkakakilala, hindi malapit, hindi magaan, kundi iyong uri ng pagkakakilalang nabubuo sa mga taong matagal nang nasa gilid ng kapangyarihan at alam kung gaano karaming dokumento ang kayang magpabagsak ng isang apelyido. Hindi ko inaasahang pati ikaw darating, sabi ni Belen, mababa ang boses ngunit tuwid ang likod. Hindi ko rin inaasahang ikaw ang magpapatawag, sagot ni Gabriel, at ang sagot na iyon ay hindi sumisigaw ngunit may bigat ng babala. Ikaw ang nag-text, tanong ni Sofia. Hindi. Sagot niya agad. Pero nang malaman kong may gumagalaw mula sa lumang records, sumunod ako. At bakit sumunod si Miguel? Putol ni Daniel, nakatitig sa kapatid niyang halatang hindi na makahanap ng komportableng posisyon sa sariling balat. Tinawagan ako ni Meneses, sagot ni Miguel. May tracker ang isa sa corporate pool cars na ginamit mo kahapon sa office. Nang makita nilang hindi ka sa bahay dumiretso, pinag-uusapan na sa office. Nalaman kong palabas ka. Sumunod ako. Siya, sabi niya at tumango kay Gabriel, nakita ko sa labas pagdating ko. At pinili mo pa ring umakyat kasama siya. Matalim na tanong ni Sofia. Mas gusto mo bang si Papa ang nasa likod ko? Balik ni Miguel, at sa pagkapit ng mga salita niyang iyon, naramdaman ni Sofia ang bigat ng sitwasyon. Tama ito. Sa dami ng maling pagpili ng pamilya nila, minsan ang pinakamasamang kasama ay siya ring pinakamainam sa oras na iyon. Umusad si Gabriel papasok sa silid. Ang ilaw mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha, inilantad ang mga pinong guhit sa paligid ng mata at bibig, mga bakas ng taong matagal nang sanay ngumiti ng kaunti at magsalita ng higit sa nararamdaman. Ibibigay mo ba sa kanila yan? Tanong niya kay Belen, tumango sa envelope na hawak na ngayon ni Sofia. Dapat noon pa, sagot nito. Kung noon pa, mas maaga ring masisira ang mga taong wala pang kakayahang humawak ng kapalit, sabi ni Gabriel. At anong kapalit? Biglang sabat ni Daniel. Ako, ang kasal ko, ang pangalan ng nanay namin, ang buong kumpanya. Pumili ka kung anong gusto mong tawaging collateral damage. Hindi agad sumagot si Gabriel. Tiningnan niya si Daniel ng diretso, at sa tingin iyon ay may kakaibang halo ng pagkaawa at pag-iingat, na lalo lamang nagpataas ng galit sa anak ni Don Emilio. May mga bagay, sabi ng abogado, na kapag inilabas ng buo, hindi na mababawi kahit legal ninyong maneutralize. Pagod na kong marinig na parang weather forecast ang pagkasira, malamig na sabi ni Sofia. Sabihin mo na lang ang alam mo. Huminga si Gabriel ng dahan-dahan. Sa labas, mula sa plaza, naririnig ang mahinang tunog ng busina, ang sigaw ng nagtitinda ng palamig, ang tunog ng motor na dumaraan.
Ang ordinaryong hapon sa San Mateo ay tila mapanuyang normal sa gitna ng silid na unti-unting naglalabas ng mga dekadang itinago. Alam kong si Lara ang kumuha ng ilang copies mula sa old property chain, sabi niya sa wakas. Alam ko ring may hawak siyang sapat para ipitin ang kumpanya. Pero hindi lahat ng hawak niya ay tungkol sa pera lang. About my child, tanong ni Daniel, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Gabriel, lumitaw ang bahagyang pagkapunit sa boses niya. Hindi iyon sigaw. Mas masakit, dahil halatang pinigil. Saglit na ibinaba ni Gabriel ang tingin. May dahilan kung bakit hindi ko gustong umabot dito. Sagutin mo, sabi ni Sofia. Adrian ba? Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Oo. Pakiramdam ni Daniel ay may malamig na bagay na unti-unting ibinaba mula batok hanggang gulugod. Akala niya handa na siya. Ilang ulit na niyang pinilit tanggapin ang posibilidad sa biyahe, sa katahimikan ng gabi, sa mga senaryong paulit-ulit niyang binuo sa isip para hindi siya mabigla. Ngunit ang totoong pagkarinig sa kumpirmasyon ay iba. Wala nang espasyo para sa denial. Wala nang posibilidad ng ibang sagot. May pangalan na, may mukha, may pamilyang nakakabit. Gaano katagal? Mahina niyang tanong. Mahigit 1 taon, sagot ni Gabriel. Napahawak si Daniel sa gilid ng lumang mesa, hindi para umasta, hindi para manakot, kundi dahil biglang parang lamambat ang tuhod niya. Sa gilid ng paningin niya ay gumagalaw ang alikabok sa sinag ng araw, maliliit at walang bigat, at bigla niyang naisip ang napakababaw at napakaordinaryong mga sandaling naging buhay nilang mag-asawa ang sabay na pag-upo sa kotse matapos ang family dinners, ang mga simpleng tanong ni Lara kung kakain ba siya sa bahay, ang paglalapag nito ng resibo sa counter, ang paghawak nito sa braso niya sa harap ng mga bisita. Ilang beses sa mga simpleng sandaling iyon ay may ibang lalaking nakakabit sa likod ng isip nito. Ilang beses siyang naging prop habang may ibang kwento nang isinusulat sa paligid niya. At alam mo, tanong niya kay Gabriel, marahas ang tahimik niyang boses. Hindi lahat noong una, sagot ng abogado. Pero nang mapansin kong ginagamit ni Lara ang access niya sa inyo para sa documents at si Adrian ang madalas niyang tagapamagitan sa ilang land files, nagsimula akong maghinala. Nang sigurado nako, huli na. Huli para saan? Tanong ni Miguel. Para pigilan. O para manatiling malinis ang pangalan mo? Tumama ang tanong. Nakita iyon ni Sofia sa pagkipot ng mata ni Gabriel. Hindi ako malinis, sabi niya ng diretso. Hindi na rin bago sa inyo yan, siguro. Pero may punto ang lahat ng ito na hindi pa ninyo buo. Lumapit siya sa mesa at inilabas mula sa loob ng coat pocket ang isang manipis na folder. Hindi niya agad ibinigay. Ang ama ni Lara, si Arturo de la Cruz, ang ginamit ni Don Emilio noon para sa isang critical land holding sa Montalban Corridor. Hindi pwedeng lumitaw sa pangalan ng kumpanya dahil may ongoing negotiation sa local permits at may political exposure. Pumayag si Arturo kapalit ng protection at bahagi ng kita. At hindi natupad. Tanong ni Sofia. Hindi buo, sagot ni Belen, bago pa nakapagsalita si Gabriel. Nung namatay ang asawa ni Arturo at nabaon siya sa utang, pinabayaan siyang mapatalsik sa ilang shares na ipinangako. Doon nagsimula ang galit. Hindi pinabayaan, malamig na sabi ni Gabriel. May inayos. Kulang, oo. Pero hindi ganyan ka-simple. Lahat na lang sa inyo hindi simple, sabi ni Sofia. Hindi siya sumigaw, pero bawat salita ay may diin ng taong sawang-sawa na sa euphemism ng may kapangyarihan. Ang malinaw, may utang ang ama namin sa ama ni Lara. At baka ang kasal nila ni Daniel, kahit may personal na choice, nakapatong sa lumang utang na yon. Hindi inayos ni Don Emilio ang kasal, sabi ni Gabriel. Hindi direkta, pero hindi rin niya hinarang nang makita niyang useful. Napapikit si Daniel. Useful. Parang may mainit na bakal na idinikit sa dibdib niya. Hindi man siya pinilit ng hayagan, bigla niyang nabuo ang mga maliliit na pangyayaring noon ay hindi niya pinansin. Ang sobrang bilis ng pagtanggap ni Don Emilio kay Lara sa kabila ng pagiging mapili nito sa mga outsider. Ang kakaibang bilis ng pag-asenso ni Lara sa ilang internal decisions kahit hindi naman ito opisyal na nasa board. Ang malamig ngunit matiais ang paggalang ni Don Emilio sa pamilya nitong hindi naman kasing lakas ng inaasal sa ibang posibleng kaalyado. Noon, inisip niyang baka dahil lang sa galing ni Lara. Ngayon, naiisip niyang baka dahil sa lumang kasalanang kailangang takpan ng mas presentableng anyo. So what now? Tanong ni Miguel,
At ang boses niya ay may bahid na ng pagkasira. Anong gusto ni Lara? Revenge, settlement, full control, protection, sagot ni Gabriel. Para sa sarili niya at sa bata. Sa batang hindi akin, putol ni Daniel. Sa batang magiging sentro ng legal at social fallout kapag sumabog lahat, tugon ni Gabriel. Huwag mong baluktutin ang concern bilang kabutihan, sabi ni Daniel. Anak mo ang ama. Kliyente mo si Lara. Huwag mo kong turuan paano maawa. Hindi umiwas si Gabriel sa tingin niya. Tama ka, sabi niya. May dugo ako rito. Kaya nga ako nandito. Late ka na, bulong ni Daniel. Sa gilid, si Sofia ay nakatingin sa envelope sa kamay niya. Ramdam niya ang gaspang ng papel sa ilalim ng hinlalaki. Gusto niya itong buksan agad, ay latag ang lahat, tapusin ang yugto ng mga putol-putol na pahayag. Ngunit alam niyang may bigat ang sulat ng ina nila. Hindi simpleng attachment iyon. Kapag binuksan niya, may bagay na tuluyang mawawala ang huling natitirang bersyon ng Doña Beatriz na buo pa rin sa alaala, iyong tahimik, elegante, medyo malayo ngunit hindi tahasang basag. Buksan mo na, sabi ni Belen, marahang parang alam niyang iyon ang mismong iniisip ni Sofia. Hindi na yan lalabo kapag hindi mo tiningnan. Dahan-dahan itong binuksan ni Sofia. Sa loob ay may ilang photocopies ng deeds, mga lumang side letters, at isang sobre na mas maliit, may pamilyar na sulat kamay sa harap, para kina Daniel, Miguel, at Sofia. Sa pagtingin pa lang sa sulat kamay ng ina nila, naramdaman niya ang biglang higpit sa lalamunan. Maingat niyang hinugot ang papel. Bahagyang nanilaw na ito sa tagal. Nang ibukan niya ang unang tiklop, may amoy ng lumang aparador at papel na matagal na sa dilim. Nagsimula siyang magbasa ng tahimik, ngunit makalipas ang ilang linya ay sinabihan siya ni Daniel, basahin mo ng malakas. Sandali siyang nag-atubili. Pagkatapos ay ginawa niya, mga anak, bungad ng sulat, at sa mismong salitang iyon pa lang ay may kung anong tumulak sa dibdib nilang tatlo, dahil bihira silang tawagin ng ina nila nang walang titulo ng galang o formalidad. Kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin hindi ko na nagawang sabihin ng harapan ang dapat kong sabihin noon pa. Hindi ako umalis dahil mahina ako. Umalis ako dahil sa bahay na tinitirhan natin, ang bawat tahimik na pagpayag ay nagiging bagong pader ng kasalanan. May lupang kinuha ang ama ninyo gamit ang pangalan ng iba. Nang malaman ko, sinabi kong itama niya. Hindi niya ginawa, sinabi niyang minsan ganoon talaga sa negosyo. Doon ko unang naunawaan na hindi aksidente ang pagiging malupit. Desisyon iyon na inuulit hanggang magmukhang normal. Huminto si Sofia sandali. Nanginginig ng bahagya ang hawak niya sa papel. Sa tabi niya, si Miguel ay nakatitig sa sahig. Si Daniel naman ay hindi gumagalaw. Hindi ko kayo agad isinama noong umalis ako, patuloy niyang binasa, dahil naniniwala akong hindi pa kayo handa sa gulo. Ngayon naiisip kong baka ang mas malaking pagkakamali ay hinayaan ko kayong lumaki sa loob ng kwento ng ama ninyo nang walang katapat na bersyon. Daniel, huwag mong ipagkamali ang pagiging masunurin sa pagiging karapat-dapat mahalin. Miguel, huwag mong isipin na ang kapayapaan ay laging kabutihan. Sofia, darating ang araw na ang panonood mo lang ay magiging pakikasama na rin. Kapag dumating ang araw na may batang muli nang madadami sa mga kasalanan naming matatanda, piliin ninyo ang totoo kahit may masira. Ngunit tandaan ninyo, ang totoo ay hindi laging negal iligtas. Minsan, tinutulungan lang nitong hindi tuluyang mabulok ang natitira. Pagkatapos ng huling linya, walang nagsalita. Tanging ang electric fan sa labas ng silid ang umuugong, at mula sa plaza ay may mahinang halakhak ng mga batang walang alam sa bigat ng nasa itaas. Unti-unting ibinaba ni Sofia ang papel. Sa loob niya, may halo ng lungkot at galit. Lungkot, dahil totoong matagal na silang iniwan sa isang bahay na may isang bersyon lang ng katotohanan. Galit, dahil kahit ang sulat ay hindi pagligtas kundi habili ng pagpili sa pagitan ng masama at mas masama. So iyon na, mahinang sabi ni Miguel, halos sa sarili. Wala talagang malinis na daan. Wala, sabi ni Belen. Kaya nga ako tumahimik ng matagal. Pero mali rin pala ang katahimikan. At si Lara, tanong ni Sofia kay Gabriel. Anong susunod niyang gagawin? May draft settlement siya, sagot nito. Protection from criminal exposure, recognition for the child's financial security, at leverage sa trust dispute. Pero hindi ko sigurado kung gusto pa niyang makipag-areglo pagkatapos ng injunction. Masyado ng maraming gumagalaw. At si Adrian,
Tanong ni Daniel. Nasaan siya? Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa maikling pagkibit ng dibdib niya, nabasa ni Sofia ang pinakaayaw marinig ng sinuman. Umalis siya kagabi, sabi niya. Singapore. Napatawa si Daniel, isang tawang maikli at wasak. Of course. Ang lalaking gumawa ng bahagi ng bangungot, nakalipad na. Walang confrontation. Walang paliwanag. Wala man lang mukha na pwedeng tignan habang binibilang ang pinsala. May kopya ba si Papa ng sulat na ta? Tanong ni Miguel. Hindi. Sabi ni Belen. At kung alam niyong mabuti ang ama niyo, maiintindihan niyo kung bakit hindi ko hinayaang umabot sa kanya. Napatingin si Sofia sa mga deed at side letters. Doon, sa pagitan ng mga legal description ng mga lupa at mga pirma, ay nakapaloob ang kapangyarihang wasakin ng natitirang depensa ni Don Emilio at, kasabay nito, ang buong kumpanyang pinagpagiran at pinagkasalanan nilang lahat. Sa puntong iyon, naramdaman niyang hindi na sila simpleng naghahanap ng katotohanan. Hawak na nila ito, at ngayon kailangang pumili kung paano ito gagamitin. Kapag inilabas natin lahat, sabi ni Miguel, babagsak ang trust, lalaki ang injunction, posibleng pumasok ang criminal investigation. Pati mga proyektong walang kinalaman dito, madadamay. Libo-libong tao. Kapag hindi natin inilabas, sagot ni Sofia, mananatiling si Papa ang hahawak sa narrative. At si Lara ang magdidikta ng presyo ng katahimikan. May pangatlong option, sabi ni Gabriel. Lahat ay napalingon sa kanya. Ibigay ninyo ang lumang property document sa korte through independent counsel, pero itago muna sa private family settlement ang sulat ng nanay ninyo. Pilitin si Don Emilio na umamin sa civil exposure, isuko ang trust structure, at mag-retire from active control. In exchange, aatras si Lara sa mas agresibong public route at may secure ang bata nang hindi lumalabas sa media ang buong personal history. At bakit papayag si Lara? Tanong ni Daniel. Dahil iyon ang gusto ko sa kanya, sagot ni Gabriel. At kung makikinig pa siya sa akin, iyon ang pinakamalayo na mararating nang hindi kayo sabay-sabay lulubog. Napakabait mo naman bigla, malamig na sabi ni Sofia. Hindi bait, sagot niya. Damage control na huli na. Pero baka may matitira pa. Tumawa ng mahina si Belen. Laging may lalaking abogado na darating para tawagin itong structure. Tumingin sa kanya si Gabriel, ngunit hindi na siya sumagot. Si Daniel ay lumapit sa bintana. Mula roon, kita niya ang mga taong naglalakad sa plaza, ang tindera ng banana queue na nagpapaypay sa mantika, ang isang jeep na dahan-daang huminto para magsakay. Naisip niya, sa kakaibang katahimikan, na pwede pa nilang piliting iligtas ang kumpanya, ang apelyido, ang sarili nilang mga pwesto. Pwede rin nilang bitawan ang lahat at hayaang gumuho ang itinayo ng ama nila. Ngunit sa alinmang piliin, may mawawala. Ang pinakamasakit, hindi niya na kailangang itanong kung ano ang totoo. Ang kailangang itanong ngayon ay ano ang kaya niyang dalhin pagkatapos nito. Hindi ko kayang iligtas si Papa, sabi niya sa wakas, nakatalikod pa rin. At hindi ko na gusto. Pagkatapos ay humarap siya sa kanila. Mas malinaw na ang mga mata niya ngayon, hindi dahil gamaan kundi dahil may naputol na. Pero hindi ko rin kayang sunugin ang lahat na parang walang ibang mababagsakan. Napatingin siya kay Sofia, saka kay Miguel. Kailangan nating pumili ng bersyon ng totoo na sapat para itigil siya, pero hindi kasing dumi ng ginawa niya. Half-truth pa rin yun, sabi ni Sofia. Maybe, sagot niya. Pero hindi na ako naghahanap ng malinis. Hinahanap ko na lang kung saan pinakakaunti ang batang madadamay. Sa pangungusap na iyon, muling bumigat ang silid. Dahil malinaw na hindi lang ang batang dinadala ni Lara ang tinutukoy niya, kundi silang tatlo ring matagal nang nadamay sa mga kasalanan ng matatanda. Sa dulo ng hapon, habang papalubog ang araw at kumakapal ang gintong ilaw sa kupas na dingding ng lumang municipal building, alam nilang may desisyong kailangan ng gawin bago sila maunahan ng korte, ng media, o ng ama nilang sanay magdesisyon para sa lahat. Ngunit bago pa sila tuluyang magsalita kung alin ang isasakripisyo at alin ang ililigtas, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa unknown number, pero iba sa kahapon. Isang larawan lang. Nasa loob ng family chapel sa Alabang si Lara, nakaupo sa harap, mag-isa, at may kasamang maikling linya sa ibaba, nasa bahay na siya. Huling pagkakataon bago magsampa ng panibagong kaso. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo,
Ngunit sa katahimikang iyon ay parang mas lalong lumino ang bawat bagay na kailangan nilang bitawan, dahil ang larawan ni Lara sa Family Chapel ay hindi iniaya kundi ultimatum, at ang simpleng katotohanang pinili niyang bumalik sa bahay ng mga Villarreal, sa pinakasagradong sulok na itinayo ni Doña Beatriz para sa mga panahong hindi na magkaintindihan ang pamilya, ay may dalang mensaheng mas malalim kaysa sa anumang legal filing. Hindi na siya nagtatago, at gusto niyang harapin sila sa sentrong lugar kung saan ang kasalanan, panata, at pagpapanggap ay sabay-sabay na nakaluhod. Si Sofia ang unang huminga ng malalim. In-off niya ang screen ng cellphone at ipinasok iyon sa bag, sa kanya tiniklop ng maingat ang sulat ng ina nila at ibinalik sa maliit na sobra. Hindi niya alam kung iyon ba ay paraan ng pagprotekta sa papel o sa sarili niyang huling natitirang lamang para sa alaala ng nanay nila, pero ginawa niya iyon na parang seremonya, dahan-dahan, may pag-iingat, dahil pakiramdam niya anumang pagmamadali sa puntong iyon ay baka tuluyang makapunit sa isang bagay na hindi na nila kayang buuin muli. Babalik tayo, sabi niya. Ngayon na. At anong dadalhin natin? Tanong ni Miguel, pagod na ang tono ngunit mas malinaw na kaysa kanina. Ebidensya o ultimatum? Pareho, sagot ni Daniel. Nakatingin siya sa bintana ngunit hindi na sa plaza, kundi sa refleksyon nilang lahat sa salamin, 4 na mukha at isang matandang lihim sa pagitan. Pero hindi lahat. Ibig mong sabihin itatago pa rin natin ang sulat? Tanong ni Sofia. Hindi sa kanya, sagot ni Daniel. Hindi kay Papa. Hindi ngayon. Hindi niya karapat-dapat hawakan ang huling salita ni Mama na parang isa na namang document na pwede niyang i-frame o baliin. Napatingin si Belen sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang dumating sila ay may mahinang paglambot sa mga mata ng matandang babae. Siguro dahil sa wakas ay may isa sa mga anak na hindi na nagsasalita mula sa takot o pagnanais manalo, kundi mula sa isang lugar na mas tahimik at mas mapait. Kung haharap kayo kay Lara, sabi ni Gabriel, kailangan malinaw ang iaalok nyo. Hindi na yan babalik para sa emosyon lang. At ano bang akala mo sa amin? Tanong ni Sofia, mapait ang ngiti. Pamilya ng emosyon. Hindi, sagot niya. Pamilyang sanay magkunwaring walang emosyon hanggang sumabog. Wala nang sumagot doon, dahil totoo. Sa biyahe pabalik sa Alabang, hindi na sila nagsama-sama sa iisang sasakyan. Si Belen ay nagpaiwan, hindi na raw siya kailangang makita sa bahay ng mga Villarreal. Si Gabriel ay sumunod sa sarili niyang kotse, sa kondisyon na tatawagin lang siya kung papayag si Lara sa legal terms. Si Miguel ay bumalik muna sa office para makaiwas sa hinala ng board at para masigurong hindi pa lumalala ang galaw sa injunction. Kaya sa huli, sina Daniel at Sofia lang muli ang magkasama sa sasakyan, tulad kaninang papunta, ngunit ibang-iba na ang laman ng katahimikan nila ngayon. Sa labas ng bintana ay unti-unting lumalalim ang dapit hapon, ang langit ay may halong abo at kahel, at ang traffic ng lungsod ay parang isang mahabang ugat na pinipilit pa ring magpadaloy ng normalidad sa gitna ng mga personal na pagkawasak. Habang nagmamaneho si Daniel, hindi siya mabilis, hindi mabagal. Eksakto lang. Katulad ng paraan niyang matagal na nabuhay sapat para huwag mapansin na may gumuho na sa loob. Ngunit ngayong hapon, ang bawat ilaw ng preno sa harap nila, bawat biglang pagliko ng motorsiklo, bawat tambutso ng jeep na humahalo sa hangin, ay nagmumukhang masyadong ordinaryo kumpara sa bigat ng susunod na usapan. Iniisip mo ba siya? Tanong ni Sofia nang hindi nakatingin. Sino? Si Lara. Natagalan si Daniel bago sumagot. Hindi ko na alam kung si Lara ba ang iniisip ko o yung bersyon niya na pinaniwalaan ko. Bahagyang tumango si Sofia. May mga tao talagang nagmamahal sa paraang may agenda. At may mga taong tumatanggap ng pagmamahal dahil kailangan nila ng kwento. Napalingon siya sa kapatid. Ako siguro yun. Hindi lang ikaw. Umusad ang sasakyan ng ilang metro. Tumigil muli. Sa kaliwa nila, may batang nagbebenta ng sampagita sa pagitan ng mga kotse. Kumakatok ito sa mga bintana ng may kasanayang bata pa lang ngunit sanay nang intindihin kung aling mukha ang may tsansang bumili. Nang dumaan sa kanila, kusang binuksan ni Daniel ng bahagya ang bintana at bumili ng isang piraso. Hindi dahil kailangan niya, marahil dahil may bahagi sa kanya na gusto lang humawak ng isang bagay na payak, malinaw, mabango, at walang kasinungalingan. Inilapag niya ang sampagita sa dashboard. Kumalat ang mahina at malinis na amoy sa loob ng kotse. Naalala mo, sabi ni Sofia, ginagamit ni Mama yan sa chapel. Oo,
Pagkatapos noon ay wala na ulit. Ngunit hindi na iyon masakit na katahimikan. Mas kahawig na ito ng pahinga bago ang desisyon. Pagdating nila sa Villarreal residence, madilim na ang kalangitan ngunit maliwanag pa ang bakuran sa dami ng ilaw. Sa ibang gabi, ang mga poste at uplight sa hardin ay nagmumukhang pagpapahayag ng yaman. Ngayon, para silang floodlight sa lugar ng krimen. Tahimik ang mga kasambahay, may mga matang umiiwas, may mga yabag na mas mahina kaysa karaniwan. Nang pumasok sila sa main door, naabutan nila si Don Emilio sa paanan ng hagdan, nakatayo, hindi nakaupo, hindi rin mukhang bagong gising sa pagod. Para siyang poste na tumangging matamba kahit may bitak na sa loob. Nasaan siya? Tanong ni Daniel. Sa chapel, sagot ng ama nila. At bago kayo pumasok doon, gusto kong malaman kung anong hawak nyo. Gusto mo lang lagi munang ikaw ang may hawak, sagot ni Sofia. Tama na ang laro, malamig na sabi ni Don Emilio. Walang laro, sabi ni Daniel. Ito na yung bahagi kung saan hindi na ikaw ang may unang salita. Dumausdos ang tingin ng matanda mula sa kanya papunta sa bag ni Sofia, pagkatapos ay bumalik kay Daniel. Anak, ang puntong ito hindi na lang tungkol sa inyo. Kapag nagkamali kayo rito, pati ang apelyidong bitbit nyo babagsak. Baka kailangan nang ang bumagsak ng bahagi para may matira pang tao sa ilalim, sagot ni Daniel. Hindi na sila naghintay ng basbas o pahintulot. Nilampasan nila si Don Emilio, at sa unang pagkakataon sa buong buhay nilang magkakapatid, wala siyang sinabi na nakapagpahinto sa kanila. Ang family chapel ay nasa gilid ng hardin, hiwalay ng ilang hakbang mula sa main house, maliit ngunit elegante, may puting dingding, stained glass sa gilid, at kahoy na pintong madalas lang buksan para sa mga anibersaryo, novena, o mga panahong gusto ng pamilya na magmukhang buo sa harap ng pari at ng sarili. Nang itulak ni Daniel ang pinto, sumalubong ang amoy ng kandila, lumang kahoy, at bahagyang halimuyak ng sampagitan na marahil ay bagong palet ng mga kasambahay. Sa harap, nakaupo si Lara sa unang pew, nakatagilid ng kaunti, ang isang kamay ay nasa tiyan niya, ang isa ay may hawak na rosaryong hindi naman niya ipinapasada. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Wala siyang luha, wala ring ngiti, pagod lang. At sa wakas, walang performance. Akala ko hindi kayo darating, sabi niya. Alam mo namang hindi kami mahusay sa pagsunod sa instructions mo, sagot ni Sofia. At hindi mo rin nasunod yung akin, balik ni Lara, tumingin kay Daniel. Hindi ka nagtanong kay papa mo kaagad. Inuna mo ang galit sa akin. Huwag mong ilihis, sabi ni Daniel. Lumapit siya ngunit hindi umupo. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng pew, parang ayaw niyang aipantay ang sarili sa ritual ng pag-uusap na iyon. May alam na kami, bahagyang nagbago ang tingin ni Lara. Hindi pagkatakot, pagtatantya. Gaano karami? Tanong niya. Si Sofia ang sumagot, sapat para malaman na matagal ka nang may hawak laban sa pamilya. Sapat para malaman na ang ama mo at ang ama namin ay may lumang kasalanan. Sapat para malaman kung sino ang ama ng batang dinadala mo. Sa sandaling iyon, doon lang talaga nabasag ang huling proteksyon sa mukha ni Lara. Hindi siya napasigaw. Hindi siya nagmatigas agad. Pumikit lang siya sandali, na parabang sa wakas ay naubusan din siya ng kahon na mapaglalagyan ng lihim. Sino ang nagsabi? Mahina niyang tanong. Hindi na mahalaga, sabi ni Daniel. Mahalaga, totoo ba? Napatingin siya sa rosaryo sa kamay niya. Pinisila ang krus sa dulo. Nang muling magangat ng tingin, diretso na. Oo, sabi niya, si Adrian. Ang pangalan ay muling lumapag sa pagitan nila, ngunit iba na ang tunog dito sa loob ng chapel, sa harap ng altar at ng rebeltong birhen na ilang dekada ng tahimik lang nakasaksi sa bawat panata at pagkukunwari ng pamilya. Matagal na ba? Tanong ni Daniel. Oo, minahal mo ba siya? Hindi agad sumagot si Lara. Marahil dahil alam niyang higit na masakit ang totoo kapag simple ang anyo nito. Sa simula, hindi, sabi niya. Sa simula, galit lang ang dala ko. Kumunat ang noo ni Sofia. Galit kanino? Sa pamilyang ta. Bumangon si Lara ng dahan-dahan. Ramdam sa galaw niya ang bigat ng pagbubuntis, pero hindi pa rin siya marupok tingnan. Akala ninyo ang lahat ng ginawa ko ay dahil gusto ko ng pera. May gusto akong seguridad, oo. Pero nagsimula ito dahil nalaman ko kung paano ginamit ng ama mo ang tatay ko.
Alam ko ang mga gabing lasing na umuuwi si Papa at paulit-ulit sinasabing isang pirma lang ang nagbaon sa kanya habang ang mga Villarreal ay patuloy na yumaman. Alam ko kung paano kami nagtipid habang ang mga proyekto nyo ay lumalaki. At pinakasalan mo pa rin si Daniel, malamig na sabi ni Sofia. Oo, sagot niya. Dahil akala ko may paraan akong bawiin ang nawala sa amin nang hindi sinisira ang sarili ko. At pagkatapos, tanong ni Daniel. Pagkatapos, napagtanto kong kahit nasa loob na ko ng bahay nata, outsider pa rin ako. Useful, presentable, pero hindi talaga kasama sa mesa ng totoo. Tapos nakilala ko si Adrian. Napatawa si Daniel, ngunit ang tawang iyon ay wala ng init. Perfect, anak ng abogadong kasabwat sa lahat. Hindi siya nagsimula bilang kasabwat, putol ni Lara. Nakikinig siya. Nakita niya kung gaano kabigat ang pagiging parte ng pamilyang nang hindi ka talaga pamilya. At oo, naging mahina ako. O naging totoo, depende sa gusto mong tawag. Huwag mong lagyan ng romance ang panloloko, sabi ni Sofia. Napatingin si Lara sa kanya. At huwag mo ring lagyan ng moral clarity ang pamilyang kinalakhan mo. Hindi lang ako ang nanakit dito. Pero ikaw ang nagsinungaling sa harap ko, sabi ni Daniel, at ngayon ay hindi na siya galit lang. May pagod na halos matuno sa boses. Araw-araw, tumama iyon. Kita ni Sofia sa mukha ni Lara. May bahagyang pagkapit sa lower lip, iyong kilos ng taong gustong depensahan ang sarili pero alam na may bahaging hindi na kayang linisin ng paliwanag. Oo, sabi niya, at kasalanan ko yun. Sa labas ng chapel, may narinig silang yabag sa gravel. Sandaling napalingon si Sofia, ngunit hindi siya lumabas. Alam niyang malamang ay naroon si Don Emilio o isa sa mga kasambahay, naghihintay kung kailan sisabog ang susunod. Anong gusto mo? Tanong ni Daniel. Hindi na yung legal wording. Ikaw, anong gusto mo? Matagal ang pagitan bago sumagot si Lara. Tiningnan niya ang altar, pagkatapos ay ang tiyan niya. Gusto kong hindi maduraj ang anak ko sa gyera ninyong lahat, sabi niya. At gusto kong aminin ng ama mo kung ano ang ginawa niya sa pamilya namin. Kapag ginawa niya yun, sabi ni Sofia, babagsak ang trust structure, lalawak ang injunction, at posibleng mauwi sa criminal exposure. Alam ko, at gusto mo pa rin. Oo, kahit madamay ang kumpanya. Matagal na kaming nadadamay habang ang kumpanya ang laging inuuna. Tumahimik si Sofia, dahil walang malinis na kontra roon. Si Daniel naman ay dahan-daang umupo sa pew sa tapat ni Lara, hindi masyadong malapit, sapat lang para hindi na niya kailan ganing sumigaw. Ibinaba niya ang mga siko sa tuhod, pinagtagpo ang mga kamay, at ilang segundo siyang tumingin sa sahig bago nagsalita. May option, sabi niya. Aamin si Papa sa civil exposure. Isusuko niya ang trust at active control. Magsesettle siya ng legal sa claim ng pamilya mo at sa security ng bata. Pero hindi ilalabas sa publiko ang buong personal history. Hindi ang sulat ni Mama. Hindi ang lahat. Umangat ang mata ni Lara. At bakit ako papayag? Dahil kapag pinili mo ang full burn, oo, mapapahiya siya. Baka makulong pa. Pero damay lahat. Pati ang batang dinadala mo, lalaki na may apelyidong ituturo sa bawat headline. At kapag pumayag ako sa compromise, may makukuha ka, sabi ni Sofia, pero hindi lahat. Exactly, mapait na sagot ni Lara. At kailan ba ako binigyan ng lahat? Walang binibigay na lahat ngayon, sabi ni Daniel. Pili lang kung gaano karaming pagkawasak ang kaya mong dalhin. Napatingin si Lara sa kanya, at sa unang beses sa maraming linggo, wala siyang nakitang simpleng biktima o simbolo sa asawa niya kundi isang lalaking pagod na ngunit pilit pa ring humahanap ng anyo ng katarungang hindi puro paghihiganti. Doon siya bahagyang nayanig, marahil dahil iyon ang isa sa mga bagay na hindi niya lubos na napaghandaan na kahit niloko niya ito, kaya pa rin itong magsalita mula sa lugar na hindi ganap na malupit. At ikaw, tanong niya, anong makukuha mo? Natawa si Daniel ng mahina. Wala, siguro gulo lang na mas kayang tiisin. Bago pa sila makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng chapel. Pumasok si Don Emilio. Hindi na siya pinigilan ni Sofia. Hindi na rin yumangal si Daniel. Sa puntong iyon, marahil kailangan na ngang marinig ng matanda ang usapang hindi niya kayang kontrolin. Huminto siya sa gitna ng aisle, nakatingin kay Lara, pagkatapos sa mga anak niya. Sa loob ng chapel, ang liwanag ng kandila ay tumama sa mga guhit ng edad sa mukha niya,
At sa unang pagkakataon ay hindi iyon mukhang dignidad kundi pagkapagod na matagal ding nagkunwaring lakas. Narinig ko na sapat, sabi niya. At, tanong ni Sofia, hindi agad sumagot si Don Emilio. Tumingin muna siya sa altar, sa rebultong birhen na pinili noon ni Doña Beatriz, sa mga lumang kahoy na bench, sa espasyong maraming beses niyang pinasok hindi para magsisi kundi para magmukhang marunong magsisi. Nang ibalik niya ang tingin kay Lara, wala na roon ang awtoridad na sanay nilang katakutan. Nandoon pa rin ang pride, oo, ngunit may bahagyang lamot. Mali ang ginawa ko sa ama mo, sabi niya. Direkta, walang paligoy. At dahil hindi nila sanay marinig iyon mula sa kanya, halos mas malakas pa ang impact ng payak na pag-amin kaysa kung sumigaw siya. Hindi ko naibigay ang ipinangako. Ginamit ko ang pangalan niya ng higit sa dapat. At nang mas naging komplikado ang risk, pinili kong protektahan ang negosyo kaysa itama ang utang. Nakatingin lang si Lara. Hindi siya umiyak, hindi siya ngumiti, ngunit ang kamay na hawak ang rosaryo ay mas lalong humigpit, tila iyon lang ang humahawak sa kanya para hindi lumundo. At ano ngayon? Tanong niya. Dahil sinabi mo na, okay na. Hindi. Sagot ni Don Emilio. Wala nang magiging okay. Pero handa akong bitawan ng trust at active control. Handa akong pirmahan ng settlement at kilalanin ang civil liability sa pamilya mo. Napalingon si Miguel. Nakara-rating lang sa pinto ng chapel at tahimik na tumayo sa likod nang hindi nila namamalayan. Sa mukha niya ay malinaw ang pagkabigla. Hindi niya inakalang darating ang araw na kusang bibitaw ang ama niya ng kontrol, kahit pakapalit iyon ng mas malawak na pag-urong. At ang public statement, tanong ni Sofia, sasabihin ko ang sapat, sagot ng ama nila, na may financial misconduct sa old acquisitions at na ako ang mananagot. Sapat para sa iyo o sapat para sa totoo? Tanong niya, sapat para magsimula, sagot nito. Mapait man, alam ni Sofia na iyon na marahil ang pinakamalayong aabutin ng isang lalaking buong buhay ay ginawang engineering problem ang moral collapse. Hindi iyon hustisyang malinis, hindi rin kumpletong katotohanan, ngunit marahil iyon ang anyong kaya nitong ibigay bago tuluyang madurage ang lahat. Ang sumunod na katahimikan ay mahaba, at bawat isa sa kanila ay tila may sariling hukom sa loob ng ulo. Si Miguel, iniisip kung paano niya haharapin ang kumpanya kapag nawala ang ama sa control at siya ang haharapin ng board bilang posibleng beneficiary na ayaw na niyang maging. Si Sofia, iniisip kung ang hindi paglalabas ng sulat ng ina nila ay pagtataksil barito o pagprotekta sa huli nitong dignidad. Si Lara, iniisip kung sapat ba ang pag-amin para sa mga taong lumaki sa pagkakautang at sama ng loob. At si Daniel, tahimik na tinitimbang kung ang desisyong pinipili niya ngayon ay kahinaan, awa, o ang unang tunay na pagkakataong siya mismo ang pumili ng pinsalang kaya niyang akuin. Papayag ako, sabi ni Lara sa wakas, at sa simpleng pangungusap na iyon ay hindi gaman ang chapel, pero nagbago ang direksyon ng hangin. Pero may kondisyon, walang tumutol. Ang settlement para sa bata ay hindi dadaan sa pangalan mo lang, sabi niya kay Don Emilio. Dadaan ito sa independent structure. At kapag umatras ka, ilalabas ko lahat ng hawak ko. Pumapayag ako, sagot ng matanda. At ang annulment, dagdag niya, tumingin ngayon kay Daniel, hindi mo haharangen. Tiningnan siya ni Daniel ng matagal. Maraming pwedeng pumasok sa isip niya sa sandaling iyon ang yabang ng hinihingi nito, ang sakit ng publiko, ang kahihiyang idikit ang pagtatapos sa kanya bilang lalaki at asawa. Ngunit sa huli, ang naramdaman niya ay pagod lang at isang uri ng kailanawan. Hindi ko haharangen, sabi niya. Doon lamang dahan-daang umupo si Lara muli. Hindi bilang tagumpay. Mas kahawig iyon ng pag-upo ng taong matagal nang nakatayo sa gilid ng bangin at sa wakas ay piniling huwag nang tumalon kasama ang lahat. Sa tabi ng altar, may isang kandilang nauupos. Tahimik na nilapitan niyon ni Sofia at inayos ang wick na tumagilid. Maliit na kilos lang, halos walang kahulugan sa iba, pero sa loob niya ay parang iyon ang buod ng lahat, hindi pagligtas sa apoy, hindi pagpigil sa pagkatunaw ng kandila, kundi simpleng pagtiyak na ang natitirang liwanag ay hindi mawawala nang wala man lang sumubok ituwid ang apoy. Lumipas ang mga sumunod na linggo na parang sunod-sunod na bagyong walang pahinga. Naglabas ng pahayag ang Villarreal Holdings tungkol sa historical irregularities sa ilang property acquisitions. Nag-retire si Don Emilio mula sa Active Control for Accountability and Transition,
At ang salitang iyon ay pinili ng mga abogado para magmukhang mas maayos ang pagkadulas ng isang hari mula sa trono. Lumaki ang usapan sa media ngunit hindi kasing tindi ng maaaring nangyari kung inilabas ni Lara ang buong personal na arsenal. Nagkaroon ng settlement ang pamilya de la Cruz. Na-freeze ang ilang assets. Naging masusi ang audit. Ang board ay muntik magwatak-watak, at sa huli ay si Miguel ang napilitang umakyat sa interim operational post, hindi bilang gantimpala kundi bilang pain ng ayaw na niya pero siya ang may kakayahang hindi agad wasakin. Tinanggap niya, at sa araw ng unang board meeting na siya ang namuno, malinaw sa kanya na walang panalo rito tanging mas maingat na pagdadala sa mga taong hindi dapat bayaran ang utang ng iilang makapangyarihan. Si Sofia ay umalis sa legal arm ng pamilya ilang buwan makalipas, nagtatag ng sariling practice, at itinago niya ang sulat ng ina nila sa isang kahon na hindi niya tinatago dahil sa kahihiyan kundi dahil alam niyang may mga katotohanang hindi kailangang isampal sa publiko para maging totoo. Si Lara ay lumipat sa isang tahimik na townhouse sa Quezon City, malayo sa Alabang, malayo sa mausisang mata ng subdivision at sa chapel na naging saksi sa pagguho ng isang kasal. Nang ipanganak niya ang bata makalipas ang ilang buwan, may iisang maikling gabing kinailangan niyang dumaan sa klinika para sa mabilis na proseso at obserbasyon, at iyon ay hindi naging sentro ng kwento kundi isa lamang maikling pinto na dinaanan ng isa pang buhay papasok sa masalimuot na mundong iniwan ng mga matatanda. Wala roon si Adrian. Wala ring Gabriel. Ngunit naroon si Daniel sa labas, hindi bilang ama, hindi bilang bayani, kundi bilang lalaking tumangging hayaang ang bata ay maging unang biktima ng pagliban ng lahat ng may pananagutan. Hindi siya pumasok ng matagal. Hindi rin siya nagtagal sa pagtingin. Iniwan lang niya ang isang maliit na kahon ng sampagita sa side table at umalis nang hindi nagpaalam ng malalim. Sa huling pagkakataong nagkita sila ni Lara, ilang linggo pagkatapos, sa isang restaurant na tahimik sa gitna ng hapon, wala nang galit na malakas. Pagod na lang at anyo ng respeto na hindi na mababalik sa dati. Hindi kita mapapatawad agad, sabi ni Daniel noon. Hindi ko rin hihingin, sagot ni Lara. Pero salamat sa hindi mo pagpapalaki ng apoy. Huwag mong tawaging kabaitan, sabi niya. Pagod lang. Minsan pareho ang itsura. Ngumiti siya ng bahagya roon. Ang unang halos ngiti matapos ang napakaraming buwan, ngunit hindi iyon simula ng paghilom. Isa lang itong pagkilala na ang pinsala, kapag hindi na maitago, ay pwedeng dalhin ng hindi na dinaragdagan pa. Sa bahay sa Alabang, nanatili ang chapel. Nanatili rin ang mga lamat na hindi nakikita sa litrato. Si Don Emilio ay hindi na muling naging sentro ng mesa. Buhay pa siya, naroon pa rin sa isang mas maliit na bahay sa loob ng compound, ngunit ang bawat pasok niya sa sala ay may kasamang tahimik na paalala na hindi na siya ang access ng lahat. Hindi siya kinulong. Hindi rin siya pinawalang sala. Mas masakit marahil para sa isang lalaking tulad niya ang mabuhay ng kita ang naging presyo ng mga desisyong Daisy kaya niyang tawaging practical. Isang hapon, halos isang taon matapos ang lahat, bumalik sina Daniel, Miguel, at Sofia sa chapel para sa anibersaryo ng ina nila. Walang media, walang abogado. Walang deklarasyon. Tahimik lang. May bagong sindi na kandila. May sampagita sa tabi ng altar. Si Miguel ay mas payat na, mas tahimik, ngunit mas diretso na tumingin. Si Sofia ay mas kampante sa sarili niyang apelyido kahit hindi na niya ginagamit bilang sandata. Si Daniel ay wala pa ring asawa, wala ring malinis na closure, ngunit mas magaan ng bahagya ang balikat dahil sa wakas ay hindi na siya gumaganap sa kwentong iba ang sumulat. Sa tingin mo, tanong ni Miguel habang nakatingin sa apoy, may point ba lahat ng ta? Meron siguro, sagot ni Sofia. Kahit hindi maganda, na kahit hindi kayang iligtas ng totoo ang lahat, kaya nitong pigilan ang susunod na kasinungalingan na magmukhang normal. Tumahimik sila. Sa labas ng chapel, gumagalaw ang mga puno sa mahinang hangin. Sa loob, ang liwanag ng kandila ay tumatama sa mga mukha nilang hindi nabuo ngunit hindi na rin nagpapanggap na buo. Maya-maya, si Daniel ang nagsalita. Akala ko noon ang pinakamabigat na mangyayari sa akin ay mawalan ng reputasyon, sabi niya. Hindi pala. Mas mabigat palang mabuhay pagkatapos malaman kung sino ka kapag wala na yung role na ibinigay sa'yo. At sino ka ngayon? Tanong ni Sofia. Napangiti siya ng bahagya, pagod pero totoo. Hindi ko pa rin lubos alam. Pero hindi na ako panangga. Hindi iyon masayang ending. Hindi rin trahedyang Sam Iris sa lahat hanggang abo.
Sa pamilya ng mga Villarreal, may mga bagay na nailigtas at may mga bagay na sadyang hindi na dapat ibalik. Nailigtas ang ilang empleyadong hindi na nadamay sa mas malaking pagguho. Nailigtas ang batang ipinanganak na hindi agad ginawang headline ang buong pinagmulan. Nailigtas ang huling dignidad ni Doña Beatriz na hindi ibinuyangyang bilang ebidensya sa entablado ng publiko. Ngunit kapalit noon ay nabasag ang kasal, nabago ang pangalan ng kumpanya, naputol ang kapangyarihan ng isang patriarka, at tuluyang nawala ang ilusyon na may malinis na pagmamahalan o simpleng katapatan sa ilalim ng yaman nilang minana. Sa dulo, ang natira ay hindi kapatawaran kundi mas malinaw na pasanin. At marahil iyon ang pinakatapat na uri ng wakas para sa isang pamilyang buong buhay ay nagtayo ng mga pad-earnest sa huli, nang mabiyak ang mga ito, hindi nila natagpuan ang kapayapaan, kundi sapat lang na espasyo para huminga ng hindi na nagsisinungaling.